Pinalayas ang batang ampon na tumira sa gubat. Pero pinag-agawan sila nang madiskubre na pinapahanap siya ng, "Kayo po bang ina ni Onel?" Bungad ni Herero matapos makaharap ang sinasabing ina raw ni Onel. Kunot noong umayos ang ginang at halos umangat ang kilay niya nang makita ang lalaki. May mga kasama itong tauhan na mas lalong nagpaarko sa kilay niya. "Ako nga po, bakit po? Ano pong sadya natin?" May hinang sambit ng madrasta. "Hinahanap ko po si Onel." Dagdag pa nito bago ngumiti ng banayad sa ginang. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ano na naman ba to, Fernando? Hirap na nga tayo sa paghahanap buhay, nagdagdag ka pa ng pakakainin? Bulalas ni Yunora nang malaman na gustong ampunin ng asawang si Fernando ang isang batang hindi naman ito kaano-ano. Kawawa naman kasi itong bata, mahal. Nakita ko kasing palaboy-laboy. Baka naman mapahamak lang to kung hinayaan ko lang kanina. Pagdadahilan pa ni Fernando. Di ilapit mo sa orphanage. May mga kumukup-kup naman sa mga ganyang palaboy-laboy na bata. May mga utang pa tayong dapat bayaran. Namewang si Yunora at nagpaypay ng karton. Sige na mahal, kahit ngayon lang. Matagal ko nang gusto mag-ampon ng lalaki. 2 babae ng anak natin. Kahit sana madagdagan man lang ng lalaki. Giit pa ni Fernando. Nakabusangot pa rin si Yunora nang balingan si Fernando. Ang dalang bata ni Fernando ay sobrang dungis. May kapayatan rin at mukhang malnourished pa. Tiyak na matagal itong pag-gala-gala sa lansangan. Hay nako, bahala ka. Kapag naghirap pa tayo lalo ay kasalanan mo talaga. Saka na nag-walk out si Yunora. Masayang binalingan ni Fernando ang bata. Ibig sabihin ay payag na ang asawa. Kaagad namang inasikaso ni Fernando ang nasa edad 5 taong gulang ni si Onel. Iyon ang naaalala ng bata noong tinanong niya ito ng pangalan nito. Onel daw ang pangalan nito. Simula ngayon, Onel, dito ka natitira sa amin ha. Ipapakilala kita sa 2 mong ate kapag natapos ka sa pagligo ngayon. Gusto mo ba yon? Excited na kwento ni Fernando sa bata. Nagtatrabaho bilang construction worker si Fernando. Hindi naman ganun kalaki ang sahod niya pero sapat na para makabili siya ng pagkain para sa pamilya. Ang nagpapahirap lamang sa kanila ay ang mga utang. Matapos mapaliguan ni Onel, ay kaagad na iniharap ni Fernando ang bata sa 2 anak. Sino siya, Papa? Bakit mo siya dinala dito? Nakakunot ang noon na tanong ng isa sa anak ni Fernando. Unang tingin pa lamang alam mo na agad na hindi gusto ng mga anak ni Fernando ang bata. Lata sa mga mukha ng mga ito. Ako po si Onel. Nahihiyang sabi ni Onel sa 2 magiging niyang ate. Napangiti naman si Fernando. O, diba? Mabait si Onel, huwag kayong mag-alala. Namewang si Kathleen at ngumuso. Ayoko sa kanya, Papa. Tsaka, hindi pa ba kami sapat ni Bernadette para kunin mo pa yung batang yan? Kathleen, ano ka ba? Huwag mo ang tawagin ng ganyan si Onel. Sabi ko sa'yo. Onel ang pangalan niya, kaya iyon ang itawag niyo sa kanya. Tsaka hayaan niyo nang tumira dito si Onel. Hindi masamang tumulong sa kapwa kapag may nangangailangan. At kailangan rin tayo ni Onel. Wala siyang mga magulang, hindi katulad ninyo. Kaya mahalin niyo siya bilang kapatid niyo. Simula ngayon. Pangaral ni Fernando sa 2 anak. Katulad ni Kathleen at Bernadette ay disgusto rin si Yunora sa pagtira ni Onel sa bahay. Napilitan lang itong payagan ng asawa dahil mapilit ito. Kaya nga sa tuwing wala si Fernando ay inuutusan ni Yunora si Onel. Kahit nga hindi masyadong abot ni Onel ang lababo, ay pinipilit ni Yunora na paghugasin ng plato si Onel. Hanggang isang araw habang naghuhugas ang bata, ay bigla na lang nabasag ni Onel ang isa sa mga pinggan na hinuhugasan. Ano yan, ha? Bulyaw ni Yunora habang papalapit sa bata.
Kaya malayo pa lang si Yunora ay natakot na kaagad si Onel. Naiyak ang bata nagsalita. Hindi ko po sinasadya, nadulas lang po sa kamay ko. Pag-amin ni Onel. 300 yan. Yan yung nabili ko sa mall, Mariosep naman, oo. Iritado at nanggigigil ni Yunora na sabi na namewang pa sa harapan ng bata. Sorry po, hindi na po mauulit. Paulit-ulit pa rin na umiiyak si Onel. Ngunit kahit alam ni Yunora na totoong hindi sinasadya ng bata, ay kumuha pa rin siya ng hanger para paluin si Onel. Kaya nga hindi na natapos sa ginagawa nito si Onel. Ikinulong ito ni Yunora sa silid nito at hindi pinakain ng tanghalian. Buti nga sa kanya, tatanga-tanga kasi. Ani Bernadette na hinahagod pa ang buhok ng hawak na Barbie. Patuloy silang naglaro ni Kathleen sa silid na animoy, hindi nila narinig ang umiiyak na si Onel. Gabi na nang umuwi si Fernando at sa hapon pa lang ay kinausap na ni Yunora sina Bernadette at Kathleen na huwag sabihin kay Fernando ang ginawa ng ina kay Onel. Maging si Onel ay kinausap na rin ni Yunora. Kapag nagsumbong ka sa ama mo, malalagot ka talaga sa akin. Kung ayaw mong ibalik ulit kita sa kalye na pinanggalingan mo, makinig ka sa akin at huwag na huwag kang magsusumbong. Banta ni Yunora kay Onel. Napilitan namang tumango si Onel at takot na agad lumayo kay Yunora. Saka naman tila maamong tupa si Yunora nang umiti at sumalubong sa kararating na asawa. At kahit kagagaling lamang ni Onel sa pag-iyak, ay pinilit na lamang ng bata na ngumiti sa ama-amahan at nagmano. Magandang gabi po, Papa. Bati ni Onel kahit matamlay, ngunit may nakapaskil naman na tipid ng ngiti sa mga labi. Masaya namang nakita ni Fernando na maayos si Onel. Ang problema ay hindi alam ni Fernando ang totoong nangyayari sa bahay. Ang nakikita lamang ni Fernando ay ang mga ngiti ng bata na animoy ayos lang ito. Wala itong kaalam-alam na huwad lamang iyon. Hanggang sa nag-edad 14 si Onel, mas lalo lamang dumami ang mga trabaho ni Onel. Pabigat iyon ang pabigat. Madalas ay kapag wala si Fernando ay inuutusan ni Yunora na mga lakal si Onel. Kapag kaunti lang ang kita ni Onel ay paggagalitan ni Yunora. Sa susunod, kapag 500 lang ulit ang kita mo, ipapakain ko tong mga barya sa'yo. Pagbabanta pa ni Yunora. Madalas yung kita ni Onel sa pangangalakal ay pinambibili lamang ni Yunora ng kung ano-anong damit sa online. Sa susunod kasi, huwag kukupad-kupad. Dagdagan mo lang kaya mong racket mo para mabili ko na rin yung bagong lipstick, okay? Singit naman ni Kathleen sabay tapik sa balikat ni Onel. Napabuntong hininga na lamang si Onel habang nakatingin sa ina at dalawang kapatid na abala sa sala. Kani-kanya ang mga ito sa pag-aayos ng sarili. Animoy may mga lakad parating mga ito. Wala siyang magagawa. Nakikitira kasi siya roon. Kaya kailangan niyang sundin kung ano man ang sabihin ng mga ito. Biyernes ng umaga, nagulat na lamang si Onel nang biglang kumatok sa silid niya ang ama. Nakangiti ang Papa Fernando niya nang mapabuksan niya ang pinto. Po? Aniya na nagtataka. Eto, Onel. Tapos ay biglang may inaabot na sobre ang ama. Nagtataka namang tinanggap ni Onel ang sobre. Ano po to? Kunot na ang usisa niya. Naaalala mo? Ngayon ang petsa at buwan kung kailan kita kinuha noon sa kalye at inampot. Napaisip naman si Onel sa sinabi ng ama. Tama nga ito. Sakto ang petsa at buwan sa sinasabi nito. Hindi niya makakalimutan ang mga panahong yon. Nang biglang may napagtanto ay bigla na lamang napaiyak si Onel. Iniisip niyang baka balak na siyang paalisin ng ama. May duda siya rito sa hawak niyang sobre. May mali po ba ako nagawa? Papaalisin niyo po ba ako? Patuloy siyang umiiyak. Kaagad namang umiling si Fernando. Nabahala ito nang makita ang pag-iyak ni Onel. Nako iho, hindi yan ang ibig kong sabihin. Binigyan kita niyan dahil ngayon ang kaarawan mo. Hindi mo naaalala? Saktong ito lang kasi ang panahong inampon at inuwi kita. Paliwanag kaagad ni Fernando upang hindi na mag-isip pa ng iba si Onel. Natigilan naman si Onel at bahagyang napahiya. Sa kanya napagtantong tama nga ang ama. Ngayon nga pala ang kaarawan niya.
Abalang-abala kasi siya kaya't hindi niya na naisip ang kaarawan niya. Gamitin mo yan at bilhin mo ang gusto mo. Sa rami ng kaarawang pinalampas ko, ngayon lang kita mabibigyan. Pagbasensyahan mo na kung ano man ang nakayanan ko. Aning ama. Kaagad siyang umiling. Hindi na po kailangan. Mas kailangan po sa bahay ito. Lalo na si mama. Mas kailangan niya po ang perang to. Umiling din si Fernando. Sige na. Parati naman ako nag-aabot ng pera sa mama mo. Huwag mo na siyang isipin. Tsaka mag-aabot naman ako sa kanya bukas. Sahod bukas eh. Alam mo namang yung mama mo ang commander sa bahay na to. Pagkatapos sila mag-usap ng ama ay pumasok na rin sa trabaho ito. Kaya lang, segundo lamang ay biglang kumatok ang kanyang ina. Binigyan ka ni Fernando ng pera? Bungad ka agad ni Honora. Hindi siya kaagad nakapagsalita. Nagulat siya at nagugulahan pa siya kung dapat niya bang sabihin sa ina ang tungkol sa binigay na pera. Ayaw ng kanyang amang malaman ng ina niya na nagbigay ito ng pera. Ayaw niya namang biguin ng ama kahit na gustong-gusto niya nang ibigay ang pera sa kanyang ina. Pakiramdam niya ay wala siyang karapatan sa pera ng pamilyang iyon. Dahil nakatanim sa utak niyang hindi siya parte ng pamilya at ampon lamang siya. Sagot! Bulyo niya. Kaya't napakurap-kurap siya. Kalaunan ay tumango. Akin na, dali! Tapos ay nilahad ni Honora ang kamay kay Onel. Kaya napilitan si Onel na ibigay na lamang ang pera sa ina. Kung hindi pa kita pinuntahan dito, hindi mo pa ibibigay. Sa susunod, kapag inabutan ka ni Fernando, ibigay mo na kaagad sa akin. Hindi yung ganito na kailangan pa kitang puntahan dito. Kasi sa totoo lang, wala ka naman talagang karapatan sa pera ng asawa ko eh. Ampon ka lang naman. Ako ang gumagastos sa lahat na ginagamit at nilalamon mo dito sa bahay. Kaya umayos-ayos ka. Ani Honora, sabay hampas pa sa kanya ng sobre na laman ay pera. Saka siya iniwan ng ina. Nanlumong sumandal na lamang siya sa dingding ng silid. Umalis ang kanyang ina nung araw na iyon. Hindi niya alam kung saan ba ito nagpunta. Basta ang sabi lang nito ay siya na lang ang bahala sa mga kapatid niya. Isang tanghali ay bigla na lamang lumapit sa kanya si Kathleen, sabay abot ng nail cutter. Hoy, ampon! Gupitan mo ako ng kuko para may silbi ka naman. Ani Kathleen sabay upo sa harapan ni Onel. Nagwawalis kasi si Onel sa sala. Kaya lang, eto nga at manguutos na naman sa kanya ang ate Kathleen niya. Kaya wala siyang nagawa kundi ang sundin ang gusto nito. Hindi siya masyadong maalam sa paggupit ng kuko ng iba kaya kabado siya. Umayos ka, huwag kang manginginig-ginig dyan. Masasaktan mo ako niyan. Reklamo ni Kath, sabay hampas sa kanyang ulo. Kaya sinikap niyang makapag-focus. Kaya lang sa hindi sinasadya ay nagupit niya pati nga balat sa kuko ng ate niya. Napadaing si Kathleen at eretadong nasipa siya. Bobo ka ba? Bulyaw nito sabay hampas sa kanya. Ang nagawa niya na lang ay takpan ng ulo ng mga kamay. Malakas kasing manghampas ang ate Kathleen niya, lalo na at mas malaki ito sa kanya. Sorry ate, sorry. Paulit-ulit niyang sambit. Sakto naman ang pagdating ng kanilang ina kaya mas lalo lang siyang kinabahan. Mama, tignan mo to. Nasugatan po ako. Sobrang sakit po, mama. Pumapalahaw na si Kathleen na magsumbong sa ina. Sino may gawa niyan? Iritadong tanong naman ni Honora. Si Onel, mama. Sabi ko naman sa kanya, dahan-dahanin niya lang yung paggupit ng kuko ko eh. Tapos itong ginawa niya. Kasi inutusan ko siya habang nagwawalis siya. Sure ako sinasadya na yun kasi nagalit siya nung inutusan ko siya. Ako sa ni Kathleen sa kanya. Kaya siya kaagad ang pinagbuntungan ng ina. Pinagahampas siya nito ng sapatos na napulot nito sa shoe rack sa sala. Yunora! Hanggang sa natigilan ng lahat nang umalingaw-ngaw sa buong bahay ang boses ng ama. Saktong-sakto na naabutan ni Fernando na sinasaktan ni Yunora si Onel. Ano ginagawa mo sa bata, Yunora? Bakas ang galit sa mukha ni Fernando. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Yunora at ilang segundo pa bago ito muling nakapagsalita. Dinidisiplina ko lang ang anak mo. Nasaktan niya si Kathleen. Hindi naman tamang sinasaktan lang nitong si Onel, si Kathleen. Kawawa naman tong anak natin. Depensa ni Yunora.
Binalingan ni Fernando si Onel. Anong nangyari? Anong sinasabi ng mama mong nanakit ka raw sa ate mo? Tanong ni Fernando kay Onel. Umiling naman si Onel. Pinagupitan po ni ate yung kuko niya sa akin. Hindi po ako marunong kaya aksidente ko pong... Hindi po, Papa. Sinadya niya yon. Inutusan ko kasi siya habang nagwawali siya. Inutusan ko rin kasi siya kanina na linisin yung kwarto ko. Tapos pinaghugas din siya ng mama ng pinggan. Kaya ayan, naghihiganti tuloy siya. Gusto niya talaga akong saktan. Sumbong ni Kathleen. At matagal pa bago napagtanto ang nasabi. Pinagawa niyo ang lahat ng yon kay Onel? Kailan? Kapag wala ako? Naibalala si Fernando sabay baling kay Yonora na namutla na sa pagkakataong yon. Ano pang hindi ko alam, Yonora? Hindi ko inampon si Onel at binihisan para gawin yung alila sa bahay na to. Inampon ko siya at pinatira rito para maging kasapi ng pamilya natin. Tapos malaman-laman ko pa na iyon ang ginagawa niya sa bata? Baliw ni Fernando na umabot na hanggang sa silid ni Onel. Pinakit na si Onel ng ama. Naiwan sa sala ang nag-aaway na mag-asawa. Umiiyak si Onel habang naririnig ang mga pagtatalo na mag-asawa. Nagsisisi si Onel na nasugatan niya ang kanyang ate Kathleen. Hindi sana nauwi sa away ang lahat. Ngayon nagkagulo na ang pamilya dahil lamang sa kanya. At ano? Hahayaan mo na lang na masaktan ang anak mo? Isipin mong si Kathleen ang totoo mong anak, Fernando. Hindi ang batang yon. Kaya bakit ba mas matimbang sa'yo ang batang yon kaysa sa sarili mong anak? Nagdududa tuloy ako na baka anak mo talaga yan sa ibang babae at hindi lang bastang napulot mo lang. Ganti naman ni Yonora. Aba, ngayon inaakusahan mo pa akong nambababae? Ay, bakit? Hindi ba? Malinis ba talaga ang konsensya mo? Hindi na matiis ni Onel ang mga naririnig sa baba at tinakpan na lamang ng unan ang tenga. Hanggang sa nakatulugan na nga ni Onel ang nangyayaring yon. Kaya lang kinaumagahan ay nagising na lang siya sa palahaw na narinig sa baba. Kaya kaagad na bumaba si Onel upang malaman ang dahilan ng iyakan. Nakita niyang umiiyak na ang ina niya sa may pinto. Maging ang dalawang kapatid ay nag-iyakan din. Sa harapan ng tatlong babae ay may pulis. Nang mahagip siya ng ina ng mata ay kaagad siyang nilapitan ng ina at nanilisik ang mga mata na kaagad na dinambahan ng hampas ng walis tambo. Nang dahil sa'yo, wala na si Fernando. Dahil sa'yo hayop ka. Buliw ni Yonora at patuloy pa rin siyang hinahampas ng walis. Umawat pang mga pulis at kaagad na inalayo si Yonora. Natulala siya. Hindi niya lubos maisip na totoong narinig niyang wala na ang ama. Napuno naman ang katanungan ng isipan niya. Bakit? Papaano? Bakit parang kabilis naman yata ng pangyayari? Nalaman niya na lang na sagasaan na pala ang kanyang ama. Matapos mag-away ang dalawa kagabi ay umalis ang ama. Balak nitong matulog sa bahay ng isang kaibigan pero imbes na makarating doon ay hanggang sa kalsada lamang ito nang masagasaan ng isang umaharurot na boss. Dead on arrival ang ama niya at sa morgue na nila ito naabutan. Kaagad itong inilagak sa bahay nila upang doon isagawa ang funeral. Kaya lang sa gabi ng lamay ay ibinuhos ni Yonora ang lahat ng galit kay Onel. Sa pagkakataong yon ay wala nang pipigil kay Yonora at hindi na ito magpipigil ng galit. Sana, ikaw na lang ang namatay, hayop ka. Wala ka na ngang silbi. Nagdala ka pa ng kamalasan sa buhay namin. Hayop ka. Sana hindi ka na lang inumpo ng asawa ko. E di sana tahimik ang buhay namin at hindi sana nangyari yun sa kanya. Ginamit ni Yonora ang buong lakas niya upang maisigaw ang lahat ng hinanakit kay Onel. Mama? Nanginginig na sabit ni Onel habang nakaluhod sa harapan ni Yonora. Dumapo ang malakas na sampal sa pisngi ni Onel mula kay Yonora. Huwag mo ako matatawag-tawag na mama. Hindi kita anak. Kahit kailan hindi kita itinuring na anak. Kaya kung gamitin niyang kakapalan ng mukha mo para isiping parte ka ng pamilyang to matapos sa mga kamalasang dinala mo sa pamilya ko. Kaya nga sa una pa lang ramdam ko na
Ramdam ko ng malas ka at hindi ka nararapat na tanggapin ng pamilyang to. Patuloy pa ni Leonora. Ang tanging nagawa na lamang ni Onel ay umiyak. Hindi niya na magawang madepensahan ang sarili. Hanggang sa bigla na lang umakyat si Leonora at pumasok sa silid ni Onel. Nagulat na lamang si Onel nang bigla na lang kinuha ni Leonora ang mga gamit ni Onel at tinapon niyon sa sala. Kunin mo tong mga basura mo at lumayas ka na. Huwag na huwag ka nang babalik dito. Huwag na huwag mo nang subukang ipakita yung pagmumukha mo sa akin, kundi malalagot ka. Kaagad namang lumuhod sa harapan ng ina si Onel, pero mga hampas lang ang natanggap niya rito. Matigas pa sa bato ang puso ng ina sa mga oras na iyon. Lumayas ka na rito! Bigla na lang kumuha ng kutsilyo sa kusina si Leonora at itinutok ito kay Onel. Takot namang napaatras si Onel. Iilang gamit lang na bitbit niya palabas dahil sa takot. Nagkagulo na rin ang mga tao dahil tila nagdidilim na rin ang paningin ni Leonora nang habulin si Onel ng kutsilyo. Mabuti na lang at nahawakan kaagad niya at nagawa pang tumakas si Onel. Kaya lang sa daan ay isang lasing na lalaki rin ang humarang kay Onel. Tara, inuman tayo, nakangisi na sabi ng lasing. Kagagaling lamang ni Onel sa trauma dahil sa ginawa ng ina, kaya gulat na napatakbo si Onel patungo sa kung saan. Hindi na alam ni Onel kung saan siya dadalhin ng mga paa niya. Namalaya na lamang niyang nasa gitna na siya ng gubat. Madilim at hapong-hapo na siya sa pagtakbo. Habol-habol lang hininga niya nang makahinto siya. Nasaan ako? Hindi pwede. Umiiyak na sambit niya sa sarili. Hindi niya alam kung sisigaw ba siya ng tulong o ano. Nalilito na siya kung ano ba ang dapat na gawin. Ngayong nakikita niya ang kadiliman sa gitna ng kagubatan, ay mas lalo lamang siyang nakaramdam ng takot. Hanggang sa napasubsob na lamang siya sa damuhan at walang ibang nagawa kundi ang magdasal para sa kaligtasan niya. Ipinikit niya ang mga mata at nakatulog dahil sa pagod. Ligtas na nagising kinabukasan si Onel. Tahimik ang kagubatan na magising siya. Kaya lang, maingay naman ang tiyan niya kinaumagahan dahil na rin sa gutom. Hindi niya alam kung anong maaaring kuning bungang kahoy na maaaring kainin. Iilan lang naman ang alam niyang prutas sa gubat kaya iyon na lang din ang pinagtiisan niya. Hindi siya kailanman nagpatukso na kumuha ng iba pang prutas na hindi naman siya pamilyar. Nang mabusog siya ay sunod niyang hinanap ang tubig. Iilan lang din ang kagamitang dala niya. Pero nagpapasalamat siya nang malaman na nakapagdala siya ng maliit na kutsilyo at lighter. Kahit hindi masyadong maalam ay gumawa siya ng maliit na bahay para maging pansamantalang tulugan niya sa gabi. Gustong makalabas si Onel sa kagubatan, pero dumaan na lamang ang 2 linggo ay hindi niya pa rin mahanap ang daan palabas ng kagubatan. Kaya kalaunan ay nawalan na rin siya ng pag-asa. Pinagbasta niya ang mga nagawa niya mula noong dumating siya. Nakagawa siya ng magandang bahay. Maliit ngunit gawa sa mga kawayan at pawid. Doon sa kagubatan, may maganda at maliit siyang bahay. May mga nakakain siya. Marunong na din siyang manghuli ng isda sa sapa. Samantalang kapag lumabas pa siya, nandoon ang ina niyang galit na galit sa kanya na maaaring biglaan na lang siyang lapitan para saksakin. Siguro ay mas mabuting manatili na lang ako rito. Huwag ko na lang pangarapin na mahanap pang daan pa uwi. Wala na rin naman ako mauuwian. Wala na akong pamilya. Nalulungkot na sambit ni Onel sa sarili. Habang tumatagal ay natuto na rin si Onel na mabuhay sa gitna ng kagubatan. Maliban sa panghuhuli ng isda ay eksperto na rin si Onel maging sa panghuhuli ng baboy ramo. Mas lumawak ang kanyang kaalaman sa pamumuhay sa gitna ng kagubatan. Hanggang sa isang araw, habang hinahabol niya ang isang matabang baboy ramo, ay hindi naman sinasadyang natuntun niya ang daan palabas ng kagubatan. Oh, sa wakas! Bulalas si Onel. Kaagad niyang kinuha ang bag at iba pa niyang mga gamit para umalis na sana. Pero biglang napagtanto niyang napamahal na sa kanya ang lugar na yon. Hirap na siyang iwan niyan ngayon. Kaya sa huli, pinili niyang manatili na rin doon.
Ang ginawa niya ay lumalabas na lamang siya minsan sa gubat upang mangolekta ng mga binhi ng gulay na pwede niyang itanim sa hardin niya sa labas ng bahay. Hanggang sa dumami at lumaki ang naging garden niya. Marami bang mga gulay mo, Onel? O sisa na nagbebenta kay Onel ng mga binhi ng gulay? Opo, marami-rami na rin po. Hindi ko na nga po alam kung paano ko uubusin yan sa isang linggo. Matataba kasi at mabilis lumaki at namumunga. Abay, ibenta mo na yan sa akin, Onel. Pwede mo namang ibenta kung marami na, magkakapera ka pa. Mas mabuti na yon at may pera ka pang pambili ng bigas mo. Ani ng tindero ng binhi. Hindi naman lubos sa kalain ni Onel na maaari niya palang gawin iyon, kaya nga simula nung malaman niyang pwede pala niyang pagkakitaan ng gulayan niya ay mas pinalaki pa niya ang garden niya hanggang sa naging regular niya ng tagabili ang binibilhan niya rin ng mga binhi ng gulay. Mas malaki pa ang naging tulong ng gulayan niya dahil sa pagsisikap niya. Iyon na rin ang pinagkukuhanan niya ng lahat ng kailangan niya. Kaya nga, mula sa sobrang liit na kubo ay nakabili na rin siya ng ilang materyales para sa bago niyang bahay sa gubat. Kaya lang, nalulungkot si Onel sa tuwing nakikita niya ang mga estudyanteng kasama ang mga magulang papasok sa school. Napapatigil siya at pagmamasa ng mga batang masayang hinahatid ang mga magulang nila. Kung nandito kaya ang mga magulang ko, mamahalin din kaya nila ako ng ganyan? Nasaan na kaya sila? Naitanong niya sa sarili. Kalaunan ay binaliwala niya na lamang yon at nagpatuloy na lamang patungo sa tindahan kung saan siya nagde-deliver ng mga preskong gulay. Maging ang bumibili ng kanyang gulay ay nag-expand na rin ng business. Mula sa maliit na tindahan ng gulay ay palaki na rin ito ng palaki. Nako, Onel, andito ka pala. Halika't magkape ka. Anyaya ni Mang Kadong na naabutan niya pang nagkakape. Sige po, tapos na po ako. Salamat na lang. Aniya. Meron na rin siyang mga kamatis at iba pang gulay na matatagpuan din sa tindahan ni Mang Kadong. Abala pa nga si Mang Kadong sa umagang yon dahil kay Mang Kadong na madalas bumibili ang mga taong nakatira roon. Maghihintay lamang si Onel na makabakante si Mang Kadong bago nito asikasuhin ang ibebenta niyang gulay rito. Umupo muna siya sa bakanting upuan sa tabi habang naghihintay sa matanda. Bakit kasi tatanga-tanga kayo? Natigilan si Onel nang may maulinigang nag-uusap na customer. Nakatakas tuloy ang babae. Kung isumbong tayo nun, paano ko malaman ng ama niyang tayo ang kumidnap sa kanya? Magiging wanted pa tayo hanggang dito. Alam mo namang makapangirihan ng ama nun. Napalunok si Onel sa sunod-sunod na narinig. Bago pa man mapansin ang mga itong narinig niyang pinag-uusapan ng mga ito, ay kaagad na siyang nagtungo sa likod para ilagay doon ang mga gulay nila. Babalikan niya na lamang mamaya. Kinabahan si Onel habang pabalik siya sa kubo niya. Hindi niya naman sinasadyang marinig ang delikadong pag-uusap ng dalawang lalaking yon. Nang hapon ding yon ay wala siya sa sarili habang inaasikaso ang garden niya. Hindi niya lubos akalaing hanggang sa liblib na lugar na iyon ay umabot pa roon ng mga masasamang tao. Gabi na nang bumalik siya sa tindahan ni Mang Kadong. Nagtaka rin si Mang Kadong kung bakit siya umalis kanina. May binalikan lang po ako sa bahay kanina. Naisip kong ngayon ko na lang balikan tong mga gulay ko. Pagdadahilan niya pa. Ibinigay na rin ni Mang Kadong ang bayad sa kanya matapos itong timbangin ng mga gulay na nasa malaking basket niya. Maagang inasikaso ni Onel ang mga tanim niya kinaumagahan. Malaki-laki na rin ang garden niya kaya't marami-raming tubig na ang kailangan niya para madiligan ang lahat ng tanim niya. Kaya nga sa sapa siya kumukuha ng tubig. Nagpapasalamat siya at malapit na din sa tinitirhan niya ang sapa na pinagkukuhanan niya ng tubig. Kaya lang, nagulantang siya kinaumagahan nang makita ang isang babaeng nakayukyok sa malaking bato. Kaagad niyang nilapitan ng babae. Maraming galos ang babae at nakayapak pa. May mga sugat din ito sa paa. Bata, gising! Niyugyug niyang balikat nito. Pero hindi pa rin ito gumigising. Kaya nga nakapagdesisyon na lang siya na isakay ito sa likuran niya at dalhin sa maliit niyang bahay.
Kinakabahan siya habang pinagmamasdan ng ayos ng babaeng bata. Gutay-gutay na ang tela ng damit nito at mukhang nakaranas ito ng matinding paghihirap sa kagubatan. May kaunting kaalaman naman siya sa mga herbal medicine na nasa kagubatan dahil iyon sa tulong ni Mang Kadong na siyang may alam sa mga ganoon. Ginamot niya ang bata at saka pinainom ito ng tubig. Dumaan din ang 3 araw bago ito nagkamalay at nagawa na rin magsalita sa wakas. Ako si Fiona. 12 years old po ako. May mga lalaki pong dumukot sa akin nung nakatakas ako. Dumiretso po ako sa kagubatan tapos nakarating ako rito. Nanginginig pa si Fiona nang ikwento iyon sa kanya. Naaalala niya kaagad ang mga lalaking narinig niya nag-uusap sa tindahan ni Manong Kadong. Tsak niyang iyon ang mga lalaking gumawa nito kay Fiona. Ako naman si Onel. 15 years old lang din. 1 taon na ako dito sa kagubatan. Mag-isa na lang ako nakatira sa gubat na to. Tsaka yung mga gulay sa labas, iyan ang hanap buhay ko. Mabuti na lang at dito ka napunta. Niya sa babae. Umiyak naman ang babae. Salamat sa pagtulong sa akin. Pwede bang wag mo muna akong paalisin? Pwede bang dito na muna ako? Wala kasi akong ibang mapuntahan. Wala akong alam sa lugar na to. At natatakot ako na baka habulin na naman ako ng mga lalaking kumidnap sa akin. Wala naman talagang balak si Onel na paalisin si Fiona doon. Alam niyang mahirap ang kalagayan nito at saka naranasan niya na rin ang ganoong kahirap na sitwasyon kaya naiintindihan niya ang babae. Mas mahirap nga lang kay Fiona dahil buhay nito ang nakasalalay sa pagkakataong yon. Hindi ako marunong sa mga gawain mo rito pero willing naman ako matuto. Tutulong ako sa anumang mga gawain mo dito. Ani ni Fiona na may bakas ng pagmamakaawa ang mga mata. Ngumiti siya. Huwag ka mag-alala. Ayos lang naman na dumito ka na muna. Tumira ka rito hanggat kailan mo gusto. Mag-isa lang din naman ako dito. Mas mabuti ngayon na may makakasama na ako simula ngayon. Kumislap ang mga mata ni Fiona at kaagad na napangiti at saka yumakap kay Onel. Simula noon ay naging matalik na silang magkaibigan. Hindi nga marunong si Fiona sa gawaing bahay pero madali namang turuan ng babae. Masipag ang babae at kahit na alam niyang pagod na ito ay hindi siya nito hinahayaang magtrabahong mag-isa. Hayaan mo na ako, Fiona. Sa bahay ka na. Mainit ngayon, tsaka mabilis kang magkasinat kaya pumasok ka na sa bahay. Taboy niya rito dahil matigas ang ulo nito. Kaya nga kailangan ko pong ma-immune para po hindi naman po ako parating nasa loob lang ng bahay. Wala po ako magagawa roon, maiinip lang ako. Pagdadahilan pa ni Fiona. Napailing na lang rin si Onel. Talagang mas matigas pa sa bato ang ulo ni Fiona. Hindi niya ito makuha sa simpleng pagtataboy lang. Kung hindi siya tutungo sa bahay, ay hindi rin talaga ito uuwi. Dumaan ang ilang linggo ay unti-unti na ring natuto si Fiona sa mga gawain. Sa tuwing tutungo si Onel sa bayan para mag-deliver ng mga gulay, ay nasa bahay lang din si Fiona. Isarado mong mga pinto at wag na wag kang sasagot kapag may nagpunta rito. Kailangan nilang isipin na walang tao dito. Delikado, kaya mag-ingat tayo. Paalala niya kay Fiona bago siya umalis. Opo, at saka mag-ingat ka rin po sa daan. Balik ka agad ha. Nakangiting tugon naman ni Fiona. Napangiti naman siya at nakaramdam ng gaan sa pakiramdam. Oo, mag-iingat ako. Huwag kang mag-alala. Uuwi ka agad ako. Kumaway pa si Fiona nang palayo na siya. Sa totoo lang ay nag-aalala talaga si Onel sa tuwing iiwan niya si Fiona na mag-isa sa bahay. Kapag lumuluwas siya ay nahahati ang isipan niya. Pakiramdam niya ay gustong-gusto niya na kaagad umuwi. Nagmamadali ka yata, Onel, may problema ba? Nitong mga nakaraang araw ay tila hindi ka na masyadong tumatambay dito sa tindahan ko para magkape . Hindi na tayo nakakapag-usap. Reklamo ng matandang si Manong Kadong. Kapag kasi dumarating si Onel sa tindahan ay umaalis din kaagad ito. Hindi katulad noon na tatambay pa ng ilang oras ang binatilyo bago umuwi. May mga magnanakaw na rin po kasi ng gulay ko. Baka po manakawan na naman ako .
Palusot niya. Namilog ang mga mata ng matanda. Nako, sino ba yan at nang ma-report natin sa barangay? Agad siyang umiling. Hindi ko pa po alam, pero kapag nahuli ko, isusumbong ko po sa inyo. Nakabalik din kaagad si Onel matapos iyon. Mga bandang hapon pa siya nakabalik sa bahay niya. At gaya ng inaasahan, nasa loob lamang si Fiona at nagkukulong. Kaya lang, nagulat siya nang may nakasalubong siyang mga lalaking nakaitim na tingin niya ay galing sa bahay niya. Totoy, dyan ka ba nakatira? Ani ng lalaki sabay turo sa bahay niya. Opo, bakit po? Mag-isa ka lang? Ani to. Tumango siya. May nakita ka bang babae na ganitong itsura? Ani ng lalaki, sabay pakita ng picture na dala. Namilog ang mga mata niya nang makilala kung sino ang nasa picture. Si Fiona iyon. Kinabahan kaagad siya. Natahimik ka, kilala mo ba siya? Usisa ng lalaki. Kaagad naman siyang umiling. Sinulyapan niya ang ibang kasama nito sa likod. Nakita niya may mga baril ito sa tagiliran. Hayagan nitong ipinakita sa kanya ang mga armas ito. Sigurado ka? Ulit pa nito. Pinagpawisan siya ng sobrang lamig dahil sa nakikitang armas. Kaunting mali niya lamang ay tiyak siyang pati siya ay malilintikan. Kung ganon, kapag nakita mo ang babaeng to na pagala-gala sa kagubatan, sabihan mo kaagad kami. Mag-iiwan ako ng numero, timbrehan mo kaagad kami. Baka may pabuya pa kaming maibigay sa'yo kapag naituro mo sa amin ang hinahanap namin. Ani ng lalaki at saka ngumisi. Binigay sa kanya ang isang calling card. Nanginginig pa ang tuhod niya nang lampasan siya ng mga armadong lalaki. Halos hindi niya magawang hawakan ang hawakan ng pinto at buksan niyon. Nandito ka na. Kanina may mga lalaking panay tawag sa labas. Namukhaan kong isa sa kanila. Takot na sumbong ni Fiona. Aalis tayo rito. Ani ang kalaunan. Kaagad na umiling si Fiona sa sinabi ni Onel. Pero, nandito ang bahay mo. Nandito ang hanap buhay mo. Nandito ang lahat ng mga kailangan mo. Hindi naman na pwedeng iwan mo to dahil lang sa akin. Kung kailangan kong umalis, aalis ako. Pero delikado, Fiona. Putol ni Onel sa mga sinabi ni Fiona. Hindi mo alam kung anong klaseng tao ang mga yon. Nakita ko kung gaanong kadelikado ang mga taong naghahanap sa'yo. Buhay mo ang nakataya kapag lumabas ka sa bahay na to na mag-isa. Hindi ko rin hahayaan yon. Kaya mas mabuting magkasama tayong umalis dito. Umiyak si Fiona. Pero nandito ang bahay mo. Umiling siya. Ayos lang. Maraming mga alaala ang bahay na to. At mahirap kang iwan. Pero matagal na rin ako nakakulong sa kagubatang to. Patahon na rin para iwan ko ito ngayon at harapin ang mas malaking mundo sa labas ng kagubatang ito. Napatango-tango si Fiona kalaunan. Tsaka sila sabay na nagbalot ng mga gamit. Dinala nila ang iilang gamit na kakailanganin nila. May maliit naman na perang naipon si Onel sa isang taon niyang pagtira sa kagubatang yon. Isa sa mamimiss ni Onel ay si Manong Adong, na tila nagsilbi niya ng ama simula nung tumira siya sa kagubatan. Isang malalim na paghinga ang binitawan ni Onel nang balingan niya ang dating tinitirhan nito. Ngayoy, iiwan niya na iyon at haharap na naman siya sa bagong lugar at makikipagsapalaran na naman. Tara na! Aniya kay Fiona at hinawakan sa kamay si Fiona. Sumakay sila sa bus. Hindi nila alam kung saan sila tutungo. Ang importante ay makalayo sila doon. Hanggang sa nalaman nilang nakarating sila sa kabilang bayan. Hindi tulad sa pinanggalingan nila ay mas abala at moderno ang bayan na napuntahan nila. Nakakapanibago para kay Onel pero kailangan niyang tapangan ng sarili para makasurvive silang dalawa ni Fiona. Mag-a-apply akong tagahugas doon, Fiona. Tinuro ni Onel ang isang karinderya na abala ng mga customers. Tumango naman si Fiona. Ako rin, gusto ko rin magtrabaho dyan. Napalingon naman si Onel kay Fiona. Sabi ko ako lang, hindi ka dapat kasama. Aniya.
Wala rin naman akong gagawin. Mas maganda kung magkasama na lang tayo, tsaka tinuruan mo rin ako magugas ng pinggan kaya marunong na ako. Namewang pa si Fiona. Halatang determinado ito sa desisyon nito. Tsak niyang wala naman siyang magagawa sa naging desisyon ni Fiona. Kaya sa huli, napapailing na lang si Onel. Pareho pa kayong mga underage. Nasaan ba kasi ang mga magulang ninyo? Ani ng may-ari nang malaman na 12 at 15 pa lamang silang dalawa. Tumakas po kami sa ampunan, tsaka masipag po kami, wag po kayo mag-alala. Lalo na po tong si Kuya Onel ko. Pagmamayabang pa ni Fiona sabay tapik sa balikat ni Onel. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating tagapakinig na si Lorna Mahen. At ang sabi niya, mahalin, respect, render care, show your love habang buhay pa. Don't wait to lose your parents para hindi ka magsisi. Masarap ang feeling kapag kapiling mo pa ang parents mo, lalo na't matanda, na naibigay mo yung best mo to serve, care, and love him. Hindi ka makokonsensya habang buhay at mapapasaya mo pa ang parents mo. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Napabuntong hininga ang may-ari ng karinderya. Alahala, sige. Basta huwag kayong maingay sa mga edad niyo, ha? At baka makasuhan pa ako ng child abuse. Ani ng may-ari na bumigay rin kalaunan. Napa-thumbs up pa si Fiona kay Onel kalaunan. Nagpapasalamat si Onel at madiskarte rin si Fiona kaya nakalusot sila. Stay in ang kainan na iyon pero iilan lang ang stay in dahil mababa ang sahod kapag stay in. Mas malaki kapag stay out. Kaya lang kung susumahin parang ganun lang din naman ang gastos. Malaki nga ang sahod mo pero hindi naman fix ang sahod dahil rerenta ka pa ng bahay. Magbabayad ka pa ng tubig at kuryente. Tapos pagkain pa. Kaya mas mabuti na rin ang stay in. At least malinis na ang sahod na matatanggap. Tsaka naisip din ni Onel na mas malaki pala ang pera niya sa pagtatrabaho kaysa noong nagbebenta lang siya ng gulay. Mas nakakapag-ipon siya ngayon. Parating naghahanda si Onel. Hindi niya alam kung kailan sila kailangan tumakas ulit. Baka bigla na lamang malagay sa alanganin ng buhay nila ni Fiona. Mas maigi na iyong may naitabi siyang pera para mas madali silang makatakas. Umabot sila ng 5 buwan sa karinderyang iyon. Sa pagkakataong iyon ay pareho na sila ni Fiona na may ipon. Tatawag ako kay Papa kapag nakaipon na tayo ng malaki. Hihingi ako ng tulong sa kanya. Isusumbong ko ang lahat ng nangahamak sa atin. Tapos, sasabihin ko kay Papa na doon na tumira sa amin. Masayang wika ni Fiona sa kanya nang matutulog na sila isang gabi. Natahimik lamang si Onel. Hindi niya kasi alam kung sasamahan niya pa rin si Fiona kapag dumating na ang panahong na ibalik niya na sa pamilya nito ang babae. Hindi naman pwedeng manatili lamang siya sa tabi ni Fiona habang buhay. May sarili siyang buhay at isa pa'y mayaman si Fiona. Hindi siya nabibilang sa mundong ito. Kung ano man ang mga nangyayari ngayon, ay kailangan na iyong ibaon ni Fiona sa limot. Maging siya. Huwag mo po akong iiwan ha. Bali ni Fiona kay Onel. Napalunok naman si Onel at hindi kaagad nakasagot. Ang totoo niyan ay hindi niya iyon maipapangako. Ayaw niya rin namang magsinungaling sa babae. Diba? Ulit nito na mapansin na natahimik siya. Ngumiti siya at ginulo ang buhok ng babae. Matulog ka na. Kung ano-ano na lang yung sinasabi mo, maaga pa tayo bukas. Tsaka ilalagay ka na sa cashier bukas. Mas abala ka na kaysa sa akin. Ramdam naman ni Onel na tila gusto pang magsalita ni Fiona pero hindi niya na ito tinuloy. Mga bandang 12:00 na ng gabi nang marinig ni Onel na may kausap sa cellphone ng amo. Iihisa na siya pero natigilan ng marinig ang pangalan ni Fiona. Oo, may kasama siyang lalaki. Pangalan niya ay Onel.
Dadalhin ko sila sa inyo bukas. Basta yung pinag-usapan natin, ha? 50,000 kapag nadala ko sa inyo dyan ng dalawa. Ani ng amo nila. Namilog ang mga mata ni Onel at kaagad na binalikan si Fiona. Naalimpungatan pa nga si Fiona nang gisingin niya. Hindi na sila dapat pang abutan ng umaga roon. Kailangan na nilang tumakas. Hindi na nila dinala ang mga gamit nila. Ang importante ay may dala silang pera. Saan kayo pupunta? Bulalas ang amo nila nang makita silang binubuksan nila ang gate ng bahay. Para silang naitulos sa kinatatayuan nang marinig ang boses ng amo. May bibilhin lang po kami. Palusot pa ni Onel. Ngumisi ang amo nila. Alam ko ang gagawin ninyo, tatakas kayo. Namilog ang mga mata nilang pareho. Hali kayo, huwag nang matigas ang mga ulo para hindi na kayo masaktan pa. Ani ng amo nila na nakangisi pa rin. Pero hindi sila nagpadala at binuksan pa rin ang gate. Kaya nga sumugod na ang amo nila. Pero may hawak na malaking kahoy si Onel at mabilis na inihampas sa amo nang makalapit na ito sa kanila. Kaya nahimatay ito. Napatay mo siya? Nahintakutan na bulalas ni Fiona. Umiling siya. Nahimatay lang siya. Gigising yan, mamaya. Kaya kaagad silang lumabas bago pa magising ang among lalaki. Naglakad sila hanggang sa highway at naghanap kaagad ng masasakyan. Kabado at pareho silang hindi nila alam kung saan sila tutungo sa pagkakataong iyon. Umasa silang tatagal sila sa kainan na iyon pero nagkamali sila. Kailangan din pala nilang iwan iyon. Kung hindi lang sana naging kagahaman sa pera ang amo nila. Kailangan na nating tawagan ng private number ng ama ko. Masyado nang delikado ang sitwasyon natin. Wika ni Fiona. Sumang-ayon siya sa sinabi ng babae. Hindi na nila kakayanin ang susunod na pagtakas dahil baka hindi na rin kakasya ang perang hawak nila. Hindi naman pwedeng habang buhay na lang silang nagtatago na animoy sila pa itong may kasalanan. Kaya nga sinamahan niya si Fiona na tawagan ng ama nito. Sa isang payphone sila nagtungo. Nasaan ang daddy ko? Ani Fiona na tila maiyak-iyak na. Gusto ko pong makausap ang daddy ko. Nakinig si Fiona sa sinabi ng nasa kabilang linya. Ilang saglit pa ito bago ito nagsalita. Ganun po ba? Sige po. Ani ni Fiona tumangu-tango. Tsaka sinabi ng babae ang address kung saan sila ngayon. Tauhan ni daddy ang nakausap ko. Abala daw si daddy sa paghahanap sa akin. Tsaka kung aabot kay daddy ang tungkol sa akin, malalaman niya nang ligtas ako. Ani ni Fiona na may magaang ngiti nang nakapaskil sa mukha. Mabuti naman kung ganun. Aniya na masaya rin para sa kaibigan. Ilang minuto lamang ang pinadaan at dumating na ang mga tauhan ng ama. Kaagad na sumalubong ang mga ito kay Fiona at binalingan siya ni Fiona. Alika na. Yaya ni Fiona sa kanya. Ma'am, kayo lang pong isasama namin. Hindi po tayo pwedeng magsama ng iba. Natigilan si Onel nang marinig iyon mula sa tauhan ng ama ni Fiona. Kumunot naman ang noon ni Fiona. Bakit hindi? Ako nagsasabing pwede siyang isama. Kaya pwede ko siyang isama. Hindi magagalit si daddy kapag ako nagsabi. Giit ni Fiona. Pero imbis na magpaliwanag, ay hinawakan ng tauhan ng ama ni Fiona si Fiona para sa pilitang ipasok sa kotse. Binalingan pa siya ng tauhan na may kakaibang tingin sa kanya, saka pumasok sa sasakyan. Bigla namang nakaramdam ng kakaibang kaba sa dibdib ni Onel. Hindi siya mapakali kaya kaagad niyang pinara ang taxi na nakita niya. Hindi na bale kung mahal ang mabayaran niya. Ang importante ay masundan niya kaagad ang sasakyan na sinakyan ni Fiona. Namilog ang mga mata niya nang sa pagsunod niya ay umabot sila sa isang liblib na lugar. Sa isang abandonadong hospital dinala si Fiona. Nakita niya pang nagpupumiglas si Fiona nang mailabas ang kotse. Binayaran niya ang taxi at bumaba. Saka siya nagmanman sa paligid. Sinisiguro niyang walang ibang taong makakakita sa kanya bago siya pumasok sa building. Natigilan lamang siya sa mismong bungad nang makitang may mga tauhang nakabantay roon. Mabuti naman at nakuha na rin ulit nilang batang yon. Tiba-tiba na naman tayo ngayon. Buti na lang at nagtatrabaho si Gistoni sa ama ng batang yon.
Kung ganon, ay tauhan lang din mismo ng ama ni Fiona ang may pakana ng lahat ng yon. Akala nila'y mapagkakatiwalaan pero siya palang magpapahama kay Fiona. May mga traidor sa tauhan ng ama ni Fiona. Natatakot siyang baka saktan ng mga ito ang dalaga kaya agad siyang kumilos para mahanap ang kinaroroonan ni Fiona. Sa ibang lagusan siya dumaan. Malaki ang ospital. Maraming daanan kaya hindi siya nahirapang makapasok. At naabutan nga niya si Fiona sa isang madilim na lumang silid. Nakatabo ng mga mata at may tali ang mga kamay at paa. Nagtagis ang bagang ni Onel sa nakita. Talagang trenato ng mga itong parang aso si Fiona. Kaagad niyang nilapitan si Fiona at tinanggal ang takip sa mga mata. Umiiyak pa ang dalaga nang magtama ang mga mata nilang dalawa. Onel, nanginginig nitong sambit. Kaagad niyang niyakap ang babae. Tatakas tayo rito. Huwag ka mag-alala. Makakalabas tayo. At kapag nakalabas tayo, didiretso tayo sa ama mo. Nagtraidor ang isa sa mga tauhan ninyo. Traidor niya kayo. Kayo ng ama mo. Hindi sila mapagkakatiwalaan. Malaking pagkakamali na tinawagan pa natin sila. Aniya habang kinalagang tali sa kamay ni Fiona. Oo, hindi na tayo tatawag. Lumayo tayo kaagad. Nanginginig na sabit naman ni Fiona. Tumangu-tangu siya at pinahid ang luha sa pisngi ni Fiona. Niyakap niya ulit ito dahil namumutla na ito at tila wala pa rin sa sarili. Marami ng trauma ang pinagdaanan ng babae kaya naman dapat na iyong matapos na. Tara na. Magmadali tayo bago pa tayo makita ng mga... Hindi na natapos si Onel ang sasabihin nang bigla na lang maramdaman ni Onel ang malamig na dulo ng barel sa sentido niya. Talaga ba? Makakatakas kayo? Paano? Lalabas sa putok ang bungo niyo. Natatawang sabi ng tauhan na may hawak ng barel at nakatutok ito kay Onel. Huwag yung gawin yan. Please, maawa po kayo. Halos maglumpasay na sa sahig si Fiona habang nagmamakaawa. Hindi na rin nakakilos si Onel. Isang maling galaw lang ay tsak niyang hindi lang siya ang mapapahamak dito. Maging si Fiona nagtagis ang bagang niya at kumuyom ang kamao. Nairita si Onel sa sarili. Bakit wala siyang ibang magawa para makalaban? Tayo! Bulyo ng lalaki habang hindi pa rin siya nilulubayan ng baril nito. Labag man sa kalooban ay tumayo siya at sinunod ang gusto ng lalaki. Napaubo na lamang siya nang bigla na lang siyang sinikmuraan ng lalaki. Please huwag niyo po siyang sasaktan. Maawa po kayo, please. Iyak ng iyak si Fiona. Tila gusto pang gumapang para malapitan siya. Duguan na si Onel habang nakaupo sa single chair. Nagpapasalamat siya at wala doon ngayon si Fiona. Hindi pinakita ng mga ito kay Fiona kung anong ginawa sa kanya. Hindi na maramdaman ni Onel ang mga sugat niya sa katawan. Namamanhid na ang buo niyang katawan. Kanina pa siyang sinasaktan ng mga tauhan at tila ginawa na lamang na punching bag sa tuwing board ang mga ito. Wala na siyang pakialam. Ang importante ay alam niyang hindi sinaktan ng mga ito si Fiona. Debali nang siya ang pagbuntunan ng mga ito. Sa kabilang banda naman ay umiiyak si Fiona at nag-aalala na kay Onel. Bago kasi umalis si Fiona at inihiwalay kay Onel ay nakita niya pa kung paanong sinaktan ng mga ito ang lalaki. Halos magmakaawa siya na wag siyang kunin sa tabi ni Onel at wag itong saktan ng mga kidnappers. Pero tila bingi lamang ang mga ito. Hoy, bata! Kakausapin ka raw ng pinuno namin. Isa sa mga tauhan ay nagtungo sa kulungan niya. Sumunod siya dito at kagad na narating nila ang kabilang silid. May mga lumang upuan doon at may nag-iisang bumbilya sa gitna. Isang lalaki na mga nasa edad 30 anyos ang nakaupo sa kabilang upuan. Ang kasamahan nito may hawak na kamera. Eneng, dito ka maupo. Sinenyasan siya noong pinuno na maupo sa upuan nasa harapan nito. Mariin ang titig niya sa pinuno ng mga ito. Hindi niya makakalimutan ang mukha ng lalaking ito. Kumuyom ang kamao niya bago naupo sa upuan sa harapan nito. Gagawa tayo ng video para ipadala sa ama mo.
Ngayong gabi namin ipapadala to kaya't umayos ka kung ayaw mong malagot sa amin. Ani ng pinuno ng mga ito. Nagtagis ang bagang niya bago nagsalita. Paano kung ayaw ko? Ngumisi ang pinuno. Di sasaktan namin ulit yung kaibigan mo sa kabilang silid. Napatayo siya sa iritasyon at nahawakan ng tauhan ng magkabilang balikat para paupuin siya ulit. Huwag niyo sasaktan ang kaibigan ko. Buliyaw niya. Aba, matapang itong anak ni Rero Meltran na pinuno ah. Natatawang sad ang isang kasama ng mga kidnappers. Hindi niya na magagawa yan kapag tinapos kong buhay ng kaibigan niyang yon. Ani ng pinuno sabay ngisi. Kumuyom ang kamaon niya sa galit. Ngayon makisama ka na sa amin. Dahil wala ka rin namang magagawa. Ani ulit ng pinuno. Bago niyo ako kuhanan ng video, may hihingin akong pabor. Ilang saglit ay nasambit ni Fiona. Makikisama siya ng maayos kapag pinagbigyan siya ng mga ito. Hindi lang naman ng mga itong may hawak na alas sa kanila. Oh, matapang ka bata. Pero paano kung ayoko naman? Siya naman itong iniinis ng pinuno. Sasabihin ko rito sa mga kasamahan mo ang totoo mong plano. At kung ano mga pinag-usapan niyo ng taong nagngangalang Vicente. Napansin naman ni Fiona ang panlalaki ng mga mata ng pinuno. Iyon ang alas na meron siya. Nung unang nakidnap siya ng mga ito, ay narinig niya sa pinuno na itatakas nito ang perang makukuha at hindi nahahatian ng mga tauhan nito. Tutulungan ito ng taong nagngangalang Vicente. Sige, hayaan niyo siya sa gusto niyang gawin. Basta, huwag niyo lang siyang patatakasin. Binalingan ng pinuno ang tauhan. Sinabi niya sa mga itong gusto niyang puntahan si Onel sa kulungan nito. Naabutan niyang halos maligo na ito sa sariling dugo. Kaagad siyang dumalo at kaagad na itinaas ang ulo ni Onel para umunan sa kandungan niya. Gamutin niyo siya! Ano pang hinihintay niyo? Buliyaw niya sa mga tauhan. Ginawa ng mga ito ang gusto niya at ginamot nga si Onel. Medyo okay na ito nung iwan niya para bumalik sa silid kung saan naman kailangan niyang makaharap ang pinuno. Pagkatapos ko rito, hayaan niyo akong bumalik sa silid ni Onel. Babalik ako sa silid ko kapag nagkamalay na siya. Aniya. Iritadong nakatitig na ngayon sa kanyang pinuno. Ang dami mo naman yatang hinihinging pabor. Nagtagis ang bagang niya, tiningnan ng mga mukha ng mga tauhan nito. Okay, sige, total hindi naman alam nito mga tauhan mo ang, sige, gawin mo ang gusto mo. Iritadong putol nito sa sasabihin niya. Ginawa na nila ang video. Binigyan siya ng script at iyon ang binasa habang piniplay ang camera. Humingi ang mga ito ng halagang 500,000 kapalit ng buhay niya. Sa totoo lang ay sisiw lang naman sa ama niya ang ganong halaga. Higit pa roon ang halaga ng meron ito. Nagpasalamat na rin siya at hindi naman pala ganong kalaki ang hihingi ng mga ito. Ang hindi niya lang ipinagpapasalamat ay yung binigyan siya ng trauma ng mga ito at si Onel. Sinaktan pa ng mga ito ang kaibigan niya. Ipadala mo kaagad yan sa ama niya. Utos ng pinuno sa kasamahan. Tsaka siya naman ang sunod na binalingan. Gawin mo lang gusto mong gawin. Kinausap pa ng pinuno ang ibang kasama bago tuluyang umalis. Dinala siya ng mga tauhan sa pinaglagyan kay Onel. May malay na ang lalaki, kaya laking pasasalamat niya. Buti na lang nagising ka na. Ani ang naiiyak pa habang yakap-yakap si Onel. Ayos ka lang ba? Tumango siya. Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan. Ngumiti si Onel. Ako ayos lang ako. Hindi ka maayos nung dumating ako. Binugbog ka ng mga hayop na yan. Naiinis ako sa sarili ko na dadamay ka lang dahil sa akin. I'm sorry. Hindi niya na natiis at pumalahaw na siya. Agad naman siyang kinalma ni Onel. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi mo yun kasalanan. Akong sumama sa'yo. Pinili ko to.
Nito at magaang ngiti ang pinakawalan. Umiling-iling siya. Pero kahit na, I'm sorry pa rin. Hinawakan ni Onel ang kamay niya. Kapag nagkaroon ka ng pagkakataong makatakas, tumakas ka na. Huwag mo akong isipin. Makakasagaba lang ako kapag magkasama tayo. Sa highway ka dumiretso. Sumakay ka kaagad na. Baliw ka na ba? Sa tingin mo talaga sira ng ulo ko para iwan ka lang dito pagkatapos tatakas ako mag-isa? Iritadong bulyaw niya kay Onel. Feeling ba talaga nito? Matatahimik ba siya pagkatapos niyon? Araw-araw siyang uusigin ang konsensya niya kapag may nangyari kay Onel dahil iniwan niya ito doon at tumakas na mag-isa. At saka hindi siya ganoong tao, kaya naiinis siya sa mga pinagsasasabi ni Onel ngayon. Kailangan mong makaligtas. Kailangan mong makauwi sa ama mo. Naghihintay siya sa'yo. At saka may pamilya kang uuwian. Samantalang ako, wala. Sa bandang yon ay nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Onel. May pamilya ka naman. Kami ni Daddy. Pwede mo kaming maging pamilya. Aniya. Natigilan ito at bumaling sa kanya. Ngumiti siya kay Onel. Hindi niya lubos maisip na iyon palang dahilan kaya pakiramdam nito ay walang halaga ang buhay nito. Kaya magpalakas ka. Kailangan natin na makalabas ng ligtas at buhay sa lugar na to. Aniya at ngumiti sa kaibigan. Tumango naman si Onel. Binantayan niya ang lalaki hanggang sa makatulog ito. Bumalik lamang siya sa kulungan niya nang mapansin niyang payapa na ang mga paghinga nito. Kailangan nito makabawi ng lakas. Kaya lang sa pagkakataong yon, pakiramdam niya ay wala na silang tsansang makalabas kung hindi darating ang ama. Natatakot din siya para sa buhay ng kanyang ama dahil noong bata pa siya ay kidnapping din ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina. Maraming threat sa buhay nila dahil sa yaman na meron ng kanyang ama. Pakiramdam niya tuloy ay sumpa ang yaman na meron sila. Ilang araw ng panay lang ang iyak ni Fiona habang nasa kabilang kulungan. Hanggang sa nananahimik na lang siya at nag-iisip ng mas mabuting paraan. Napagtanto niyang walang magagawa ang pag-iyak-iyak niya. Kumain ka na. Gusto mong paglamayan na lang bago ka pa makuha ng ama mo? Isang tauhan na nagdala ng pagkain niya ang dumating. Kaagad siyang tumayo at nilampasan ng pagkain. Direkto siyang lumapit sa lalaking dumating. Si Onel, yung kasama ko, pinakain niyo rin ba? Baka sa pag-aalala ang mukha niya nang makalapit. Manahimik ka na nga lang. Kumain ka na kung gusto mo pang mabuhay. Tsaka, huwag mo nang sayangin ang panahon mo para isipin pang ibang tao. Seryosong wika ng lalaki. Nasa edad 30 na ito. Kumuyom ang kamao niya. Alam mong mayaman ang daddy ko, di ba? Kapag nahuli kayo rito, siguradong mabubulok kayo sa kulungan. Hindi pa sure kung hahatian ka ng mga kasama mo ng fair na share sa makukuha niyo mula sa daddy ko. Pero kung makikipagtulungan ka sa akin, baka mas malaki pa sa makukuha mo sa kasamahan mo ang mapapasayo. Sinubukan niyang kumbinsihin ito. Alam ni Fiona na bata lang siya, pero sisiguraduhin niya na papakinggan siya ng lalaki. Hindi masyadong malaki ang perang hinihingi ng mga kasama mo sa daddy ko. Sa tingin mo, malaki pa rin bang makukuha mo kapag naghati na kayo? Oo, bata lang ako. Pero anak ako ni Rero Meltran. Hindi pa ba umabot sa'yo ang balitang may hawak akong 5.6 million sa edad kong to? Patuloy niya. Bakas ang iritasyon sa mukha ng tauhan. Halatang naaapektuhan na sa sinabi niya. Kaya lang, nagkukunwari itong walang pakialam sa mga sinasabi niya. Sa tingin mo, tama lang ba na malagay sa panganib ang buhay mo? Kakaunti lang naman na makukuha mong share. Pagkumbinsi niya pa rin. Napansin ni Fiona na napaisip ang lalaki. Tila iniestima nito ang sinabi niya. Nang bumaling sa kanya ang lalaki ay kaagad ito nagsalita. Anong gusto mong gawin ko? Nito. Napangiti naman si Fiona.
Ibig sabihin ay may pag-asa na nga siyang makontrol ang isang ito. Dahil doon ay sinabi niya ang plano. Mga bandang 12:00 ng gabi ay binuksan ng kasamahan ng mga kidnappers na nagngangalang Buboy ang kulungan niya. Sinamahan siya nito patungo sa kulungan ni Onel, kaya lang, pagtungo nila sa kulungan ni Onel ay may nakasalubong silang isang tauhan. Mabuti na lang at kaagad na nakapagtago si Fiona. Ikaw nang bahala rito, out na muna ako. Idlip lang saglit. Paalam ng kasamahan ni Buboy. Saktong-sakto at si Buboy na lang pala mag-isa. Kaya nga, nang makalampas ang isa sa tauhan ay kaagad silang nagpatuloy sa kulungan. Onel, andito na ako. Aalis na tayo. Sinikap ni Fiona na hinaan ang boses niya. Hindi na halos maibuka ni Onel ang kabilang mata at nangihina pa. Dahil nagamot na ito kaya't nakabawi na ito ng kaunti sa lakas. Kaya lang ay nangihina pa rin talaga. Kung magkaroon ka man ng pag-asa makatakas, tumakas ka na. Huwag mo na akong alalahanin. Mahihirapan ka lang. Ani Onel, nagawa pa talaga magsalita nito sa kabila ng panghihina. Umiling ka agad siya. Huwag ka magsalita ng ganyan. Sasama ka sa akin. Aalis tayo. Pagkatapos ay tinulungan niya si Onel na makatayo. Kinalagan niya rin ang tali ng mga kamay nito. Matapos nito makawala, ay hindi na sila nagsayang ng oras at kaagad nang lumabas ng kulungan. Nasalubong nila si Buboy. Sa likod kayo dumaan. Walang bantay doon. Anito. Kaya nga doon sila nagtungo kaagad. Sakto naman at kagubatan ang likuran ng iyon. Mabilis sa mga kilos nila habang papasok ng kagubatan. Medyo nakalayo na sila nang may nagpaputok sa unahan. Nakatakas sa mga bihag! Sigaw ng mga nasa loob ng ospital. Kaya nga kaagad na mas binilisan ni Onel at Fiona ang kilos. Panay ang daing ni Onel ngunit sinisikap na maglakad ng maayos para hindi maging sagabal kay Fiona. Nasa gitna na sila ng kagubatan nang bigla na lamang tinamaan ng bala ang binti ni Onel. Napaluhod si Onel at tila hindi naramdam ang mga binti. Onel? Napaiyak na si Fiona. Umalis ka na. Ayos lang. Tumakbo ka na. Huwag mo na akong lingunin. Ani ni Onel na halos itulak na siya para makaalis. Pero isang malaking iling ang itinugon ni Fiona kay Onel. Hindi mo ako sinukuan nung naghihingalo ako. Kaya huwag kang umasang susukuan din kita. Magkaibigan tayo, ano ka ba? Eretadong bulalas ni Fiona. Kapwa nag-iyakan na lang sila at nagtago sa mga natumbang puno. Pikit mata nilang hinintay ang katapusan nila. Pakiramdam nila ay iyon na ang huling beses na magkakasama sila. Ayaw nilang marinig na parati na lang siyang tinataboy ni Onel na animoy walang saysay rito ang buhay nito. Heto nga siya at lumalaban. Tapos maririnig niya ditong handa nitong isuko ang buhay para sa kanya. Hindi siya papayag. Pakiramdam nila malapit ng mga tauhan. Kapag nakita sila ay tiyak na lagot sila. Tumakbo ka na, Fiona! Nanginginig na sinabi naman ni Onel. Umiling siya. Hindi sabi! Tinulungan ni Fiona na makatayo si Onel. Kahit ilang beses niyang itinaboy ito, ay sinikap niya pa rin na makaalis sila. Nagdurugo ang binti ni Onel. Naiiyak naman siya tuwing tiningnan iyon. Malakas ang pagkabulwak ng dugo mula roon. Kaya't mas lalong namutla at nanghina si Onel. Kinakabahan at natataranta na siya. Gusto niya iyong takpan habang tumatakbo pero hindi niya magawa. Ang tigas talaga ng ulo mo. Ani Onel habang sinisika pa rin na makalakad kahit nasugatan na. Pakiramdam niya tuloy ay siyang nagpapahirap dito. Pero sa isipan niya, kung may mangyari man kay Onel, mas mabuti pang kasama na rin siyang mawala nito. Binalingan nila ang likuran. Nakikita niyang malapit ng mga kidnappers, mahahabol sila ng mga ito. Iwan mo na ako, Fiona. Sagapa lang ako. Hindi niya na pinakinggan ang anumang pinagsasabi ni Onel. Naiirita lang siya rito. Kaagad niyang hinila si Onel sa tabi niya. Sa isang tumbang puno niya ito'y kinubli.
Kumuha siya ng mga tuyong dahon at itinambak kay Onel. Iniisip nitong tatakas na siyang mag-isa kaya't nakikita niyang naghahanda na rin ito. "Diyan ka lang," aniya. Siya ka tumakbo palayo. Siya ang kailangan ng mga to at siya ang dahilan kaya't nangyayari iyon ngayon kay Onel. Payo siya sa pwesto matatanaw siya ng mga kidnappers at bigla na lang kumaway. "Nandito ako!" sigaw niya sabay takbo. Naramdaman niyang siya ang hinahabol ng mga kidnappers. Sa pagkakataong yon ay makakapagpahinga si Onel at hindi na kailangan pang tumakbo. Mas lalo lang itong manghihina kapag tumakbo pa at may sugat. Binilisan niya ang takbo niya. Iniisip niya na lang na nasa PE siya at inutusan siyang tumakbo ng instructor nila. Hanggang sa narating niya ang dead end. Isang bangin ang inabutan niya sa unahan. Mga puno na ang nasa baba. Walang pag-asang mabubuhay pa siya kapag nahulog siya. Nakangisi ng mga kidnappers nang maabutan siya. May bitbit na mga baril ang mga ito. "Pinagod mo pa kaming, hayop ka!" Bulalas pa ng isa. "Hala, sige, uwi!" Ilang saglit ay biglang kumulog at kumidlat. Nagsimula na ring umulan. Humalo na sa ulan ang luha niya. Hindi pa siya papatayin ngayon dahil kailangan ng mga ito ang pera. Pero si Onel, kapag nagtagal pa sila rito, ay tsak niyang mamamatay ang lalaki. Mauubusan ito ng dugo at kasalanan niya iyon. Kasalanan niya ang lahat. Napahugulgol na lamang siya. Nagsisisi siyang napadpad pa siya sa sapa kung saan doon malapit nakatira si Onel. Nagsisisi siyang nakilala siya nito. Hindi sana nadamay ang lalaki sa kamalasan niya. Sumama siya sa mga tauhan pero panay ang tingin niya sa kagubatan. Sana ayos lang ito. Sana makaligtas ito. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasambit sa isipan. "Itaas ang kamay!" Umalingaw-ngaw ang malakas na boses na iyon sa kagubatan. Sunod niyon ay tumama sa kanilang lahat ang lasers mula sa mga baril nito. Nagsilabasan ng napakaraming armadong lalaking naka-combat suit. "Tahimik niyong ibigay sa amin si Miss Maltran." Malakas sa sambit muli ng pinuno ng bagong dating ng mga nakaitim na mga lalaki. "Kami ang ipinadala ni Mr. Maltran para sa anak niya. Sumuko na lang kayo. Wala na kayong pag-asa sa amin." Napakaraming nagsilabasan pang nakaitim na mga tauhan. Samantalang ilan lang ang kidnappers na may hawak sa kanya. Walang nagawa ang mga ito kundi ang ibaba na lang ang mga baril at sumuko. Dumating rin kaagad ang mga medic. "May isang tao akong gustong iparescue sa inyo. Please tulungan niyo siya." Naiiyak niyang sambit. Nagpapasalamat siya at sa wakas ay dumating na rin ang mga tauhan ng ama niya. Nakuha ng mga ito si Onel ngunit wala ng malay. Nakahanda ng ambulance kaya't pagkababa nila sa bundok ay mabilis namang naisugod kaagad si Onel sa ospital. Naiiyak siya habang tanaw ang palayong ambulansya. Nagpapasalamat naman siya at nalaman niyang buhay pa naman si Onel at naisugod pa ito sa ospital. Kaya lang, ilang saglit lang ay siya naman itong hinahimatay. Nagising siya na nasa ospital na. Ang ama niya kaagad ang namulatan niya. "Dad?" Umiiyak niyang yakap sa ama. "Hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nila sa'yo. Pagbabayarin ko sila." Ang nasabi ng kanyang ama habang yakap-yakap siya. Nang may maalala ay kaagad siyang bumangon. "Dad, si Onel, yung kaibigan ko, nasan siya?" Kinalma siya ng ama at inalalayang bumalik sa kama. "Stable na siya. Kapag nagising siya mamaya at makabawi ng lakas, ay saka mo siya bisitahin. Pagpapahingahin ko muna. Tsaka ikaw rin, magpahinga ka na rin." Ani ng ama. Wala siyang nagawa kundi ang pakinggan ng sinasabi ng ama. Tama naman ito. Hindi basta-basta ang nangyari kay Onel. Sa kanilang dalawa ay ito ang mas nasaktan. Kaya natulog na lang siya ulit. Nag-usap lang ulit sila ng ama nang bumisita na naman ito mula sa meeting. "The boy, he's awake now. You wanna visit him?" Nakangiting tanong ng ama pagkarating. Masaya siyang tumango at kaagad na umalis sa kama at sumama sa ama. Alam nito kung saang silid inilagay si Onel. Excited at masaya siya habang patungo roon. Gusto niya nang makita ito. Nang makarating sila sa silid ni Onel,
at nakita niya itong maayos na nakaupo sa hospital bed, ay kaagad niyang sinalubong ito ng yakap. Naiiyak na nakayakap siya dito. Hindi niya mapigilan ng sarili. Mabuti naman at ligtas ka. Napapalahaw sa iyak si Fiona. Tinapik-tapik naman ni Onel ang likod niya upang tumahan na siya at kumalma. Bumaling si Onel sa ama ni Fiona. Unang tingin, alam na kaagad ni Onel na ito ang ama ni Fiona. Magkamukha ito at si Fiona. Magandang umaga po, sir. Magalang na bati ni Onel. Ngumiti naman si Herrero Meltran. Naikwento na kasi ni Fiona sa ama kung paano nitong iniligtas ng binatilyo. Malaki ang naging sakripisyo nito para sa kanyang anak, kung kaya't malaki rin ang pasasalamat niya dito. Hindi mo malang ba ako ipapakilala sa kaibigan mo, Iha? Pabirong wika pa ni Herrero. Kaagad namang bumitiw si Fiona kay Onel at kaagad na ipinakilala sa ama ang kinikilalang kaibigan. Sunod noon ay halos wala nang masabi si Onel dahil si Fiona na ang lahat na nagkwento. Hindi pa rin nagbabago si Fiona, madaldal pa rin ito. Masayang pinagmasa ni Herrero ang anak bago nagpaalam para bumalik sa opisina. Naiwan na nag-uusap ang dalawang magkaibigan sa private room ng hospital. Ngunit sa kabila ng saya sa mga mata ni Fiona, ay kakaibang pait naman ang mababanaag sa mga mata ni Onel. At hindi iyon napansin ni Fiona. Natunto ng utak ng mga kidnappers. Napag-alaman na patong-patong din pala ang naging kaso ng utak nito na si Rolando Vasquez. Dahil sa mabigat na kaso ay panghabang buhay na pagkakakulong ang ipinataw rito. Samantalang si Buboy na nakausap ni Fiona at siyang tumulong sa kanilang makalabas at makatakas ay nakiusap na sanay hindi naman mabigat na kasong ipataw upang makasama pa ang bagong panganak na asawa. Nagawa lamang nito iyon dahil na rin sa matinding pangangailangan. Manganganak ang asawa nito at maliit lamang ang kinikita nito bilang janitor. Kaya nga nung malaman ni Fiona ay nahabag siya at imbes na ipakulong ay binigyan niya ng pag-asa si Buboy na makasama ang pamilya nito. Nangako itong hindi na babalik sa trabahong yon. Maliban doon, ang ama ni Fiona ang sumagot sa bills ng pamilya sa ospital. Patawad po sa malaking kasalanang nagawa ko sa anak ninyo, sir. Maraming salamat po sa malaking tulong na to. Naglumuhod si Buboy sa hallway ng ospital nang malaman na paid na ang hospital bills nito at binigyan pa ito ng mga gamit para sa bagong silang na anak. Nabayaran mo na yon ng tulungan mo ang anak ko makatakas. Nakangiting tugon naman ang ama ni Fiona. Noong muling nagkita sina Fiona at Buboy ay hindi nito tinanggap ang perang ipinangako niya. Nagulat pa nga siya dahil talagang tinanggihan ni Buboy ang 700,000 na halaga ng pera. Dahil noong nangako siya dito, sinabi niya sa sariling tutuparin niya yon kapag muli silang nagkita at buhay pa ito. Ngunit imbes na tanggapin ang pera, ay iyon lamang ang hiningi nitong pabor. Ang pabor na sana'y huwag itong patawan ng mabigat na kaso upang makasama pa ang kanyang pamilya. May kapatid din kasi akong kasing edad mo lang, Miss Fiona. Wala na siya dahil maaga siyang namatay sa cancer. Noong nakita kita, naalala kita sa kanya. Iyon ang nagtulak sa akin para tulungan kayo ng kaibigan mo. Minsan pa ay ito ang sinabi ni Buboy sa kanya. Pinatunayan lamang nitong hindi ito masamang tao at ang kahirapan lang ang nagtulak dito para gumawa ng masama. Samantalang matapos ang lahat ay bumalik si Fiona sa ospital upang balikan si Onel. Pero nagulat na lang sila nang malaman na wala na si Onel sa hospital bed. Nalaman na lang nilang nagpumilit na umalis si Onel. Umalis itong hindi malamang nagpapaalam at kahit magpaalam ito ay hindi niya naman ito papayagang umalis. Sinabi ko sa kanya kami ang bagong pamilya niya. Bakit bang tigas ang ulo niya? Talagang umalis siya. Umiyak na sambit ni Fiona sa sarili habang nakatitig sa bakanteng hospital bed. Lumipas ang 5 buwan, natagpuan muli si Onel sa isang tahimik at payak na buhay sa gitna ng gubat. Pinagbasa ni Onel ang mga bagong usbong ng mga gulay. Masaya siyang makitang malusog itong sumisibol sa gitna ng tag-init. Sa tulong ng mga matatayog na puno ng gubat, ay na-minimize ang init na napupunta sa mga halaman niya. Sakto lang para makabunga at wag matuyot ang mga halaman. Lumagok si Onel ng kape.
Naglaho lamang ang saya sa puso niya nang may maalala na naman. Nakita niya ang senaryo kung saan nagbubungkal ng lupa sa hardin si Fiona. Kaya kaagad siyang napangiti ng may pait. Kamusta ka na? Nasambit niya sa kawalan. Animoy nandun talaga ang babae at kasama niya pa. Gustong gusto niyang makasama ito at maging parte ng pamilya nito. Kaya lang ay hindi siya nababagay sa mundo ni Fiona. Sobrang yaman ito at ganon lamang ang buhay niya. Nahihiya siya sa sarili. Pipiliin niya na lang na mamuhay na mag-isa sa kagubatan katulad ng dati. Samantala sa kabilang banda ay napapansin naman ng ama ni Fiona na si Herrero Beltran na tila masama ang loob ni Fiona sa kaibigan nitong si Onel. Ilang beses niya itong kinumbinsi na hanapin nila si Onel ngunit tila tahimik lamang si Fiona. Kaya nga siya na mismo ang naghanap kay Onel hanggang sa natunton niya ng tinitirhan ni Onel. Gusto niya sanang ibigay dito ang 1,000,000 pabuya para sa pagkakaligtas nito sa anak niya. At gusto niya rin na makausap ang bata para kumbinsihin itong kausapin ang anak niya. Kayo po bang ina ni Onel? Bungad ni Herrero. Matapos makaharap ang sinasabing ina raw ni Onel. Ang babae ay naglalabada. Simula nang mawala na si Onel, ay ang madrasa na ni Onel ang lahat ng gumagawa sa gawaing bahay. Hindi katulad noon. Medyo stress nang tingnan ng babae ngayon. Ako nga po, bakit po? Ano pong sadya natin? Mahinang sabit ng madrasta. Hinahanap ko po si Onel. Malaki kasi ang naging tulong niya sa anak ko. Kaya't gusto ko sanang ibigay sa kanya tong pabuya na itinabi ko. Para sa kanya. Ani Herrero at kinuha ang case na naglalaman ng pera. Nako sir, ang si Leonora ang bibigyan niyo? Hindi makukuha ni Onel ang binibigay niyong yan. Matagal niya nang pinalaya si Onel. Hindi na nakatira dyan si Onel. Masamang ugali ng madrasa na yan. Biglang may nagsalitang babaeng kararating lamang. May bitbit itong basket ng mga gulay. Nasa gubat na po nakatira si Onel. Mag-isa na lang po siyang naghahanap buhay doon. Alam ko po kung nasaan. Sa katunayan ay doon nga po ako bumibili rin ng preskong gulay na binibenta ko. Pagpatuloy pa ng babae. Huwag na po kayo makinig sa kanya, sir. Hindi po totoo ang sinasabi niya. Depensa naman ni Leonora. Mahal ko po si Onel. Naglayas lang po si Onel dahil may samaan lang po kami ng loob at pinalayas mo si Onel at hindi siya kusang lumayas. Huwag na po kayo mag-aksaya ng panahon sa babaeng yan. Putol pa ng kapitbahay sa sasabihin ni Leonora. Sumama si Herrero Beltran sa kapitbahay na nagmagandang loob at tama nga ito dahil nahanap nga nilang tinitirhan ni Onel. Samantala ay tulala naman na sinundan na lang ng tingin ni Leonora ang mayamang lalaki na umalis matapos malaman ang totoo. Pera na yon, naging bato pa. Hindi maalis sa utak ni Leonora ang laki ng lagayan ng perang dala ng mayamang lalaki na yon. Abot hanggang langit ang pagsisisi niya ngayon tuwing maaalalang yayaman na sana siya kung hindi niya lang pinalayas si Onel noon. Ilagay mo mga damit mo dyan sa basket, lalaban ko yan pagkatapos ko doon. Ani Leonora na makarating si Kathleen, ang panganay na siyang nagtatrabaho ngayon upang makapag-aral lang si Bernadette. Kasalukuyan kasing kumukuha ng IT si Bernadette at 2 years lang naman ito. Kapag tapos na si Bernadette, ay si Kathleen naman na mag-aaral. Nagtatrabaho bilang sales lady si Kathleen, samantalang naglalabandera naman si Leonora para may panggastos ito sa bahay. Bumuntong hininga si Leonora at sinundan ng tingin si Kathleen na nagbukas ng kaldero sa kusina. Nakita ni Leonora kung paanong bumuntong hininga si Kathleen. Tuyo at noodles na naman kasi ang ulam. Kagabi rin ay ganito ang ulam nila. Naglalabada pa kasi si Leonora at hindi na maasikaso ang kusina. Kaya yung mga madaling lutuin na lang nagagawa niyang ihanda. Matatapos na ako rito mamaya. Magluluto ako ng manok. Ani Aurora kay Kathleen na napilitan pang kumain. Hindi naman nakapagsalita si Kathleen sa sinabi ng ina. May mayamang kanina na naghahanap kay Onel. May 2 malaking perang pabuya daw. Tapos biglang sumabat yung kapitbahay natin na hindi raw ako naging mabuting ina kay Onel. Kaya ayun, umalis. Ani Leonora na may panginginig ng boses at maiiyak na ang ginang.
Matapos yung pinalaya si Onel, sunod-sunod na ang kamalasang dumating sa buhay ni Yonora. Pakiramdam ni Yonora ay kinarma na siya sa ginawa niya sa bata. Isang beses ay nagpunta siya sa gubat kung saan nakatira si Onel. Nakita niya kung papaano ang kapayapa ang buhay ni Onel doon. May maayos itong bahay, maraming gulay at pagkain. Tila masaya pa nga itong malayo na sa kanila. Samantalang sila ay hirap na hirap. Natigilan si Kathleen. Ganun na nga tayo kamalas. Kung bakit kasi ganun tayo kasama noon, ano? Napaka-immature natin para gawin yun kay Onel. Pareho sila napayoko nang napagtanto ang lahat. Samantala, nahanap naman ni Herrero Beltran ang bahay ni Onel sa gitna ng gubat. Talagang mag-isang namumuhay si Onel sa kagubatang yon. Hindi lubos akalain ni Herrero na nakasurvive si Onel doon na mag-isa. Nagkakape si Herrero at Onel sa maliit na sala. Tinulungan ko po ang anak ninyo dahil kailangan niya ng tulong at wala pong kapalit ang lahat ng naitulong ko sa kanya. Magkaibigan po kami kaya hindi niyo na po kailangang bigyan pa ako ng ganito. Ani Onel tsaka tinulak pabalik ang case na naglalaman ng limpak-limpak na salapi. Then what else do you need? Kung hindi pera, iba na lang ibibigay ko. Hindi ko pwedeng baliwalain ang sakripisyong ginawa mo para sa anak ko, iho. Natigilan si Onel at napaisip. Kalaunan ay may naisip ito. Kung gusto niyo po talaga akong bigyan ng pabor, imbes na pera ay bala ko pong pag-aralin niyo na lang po ang mga kapatid ko. Aniya. Natigilan si Herrero Beltran. Ang nalaman ni Herrero ay wala ng pamilya at kapatid si Onel, kaya nagtakang Ginoo kung sinong kapatid ang tinutukoy ni Onel. Sino mga kapatid ang tinutukoy mo, iho? Takang usisa ni Herrero. Ang mga anak po ng madrasa kong si Yonora, sina Kathleen at Bernadette po. Nakangiting tugon ni Onel. Nagulat si Herrero Beltran. Hindi natulubos sa kalaing sa kabila ng lahat ng ginawa ng pamilya niyon dito, napilitan pa nga itong tumira sa gubat ng mag-isa at maghanap buhay. Pero ang pamilyang nagtakwil pa rin dito ang iniisip nitong tulungan. Pero sabi ng kapitbahay niyo na sila nagpalaya sa'yo, di ba? Ani Herrero, tumango siya. Opo, pero noon pa po yun. Kinalimutan ko na po yun. Napatango-tango si Herrero. Napangiti naman ang matanda. Nakaramdam ng pagkabilib si Herrero nang makita pa ng lubos si Onel. Kakaiba itong naging kaibigan ng anak niyang si Fiona. Ako rin, may pabor rin sana akong hihingin sa'yo. Ngayong nagkita tayo. Ani naman ni Herrero. Sinabi ni Herrero na gusto nitong kausapin si Onel ang anak. Nung una ay tila ayaw raw ni Onel, pero kalaunan ay naglakas loob ito na pagbigyan ng matanda. Nagulat si Fiona na makauwi ang ama at kasama na nito si Onel. Hindi naman maalis ang tingin ni Fiona sa dumating na binatilyo. Daddy, kasama niyo po si... Hindi makapaniwalang samit ni Fiona. Yes, kasama ko nga siya. Proud naman na tugon ng ama at tinapik ang balikat ni Onel bago iniwan ang dalawa. Kaya nagkaroon ng pagkakataong magkausap ang dalawa. Halos hindi pa matingnan ni Fiona ang lalaki. Alam ni Fiona noong una pa lamang na sa gubat matatagpuan si Onel. Kaya lang, masama ang loob niya sa lalaki kaya hindi niya kaagad ito hinanap. Pero ngayon, nagkitang muli sila. Aaminin ni Fiona na namimiss niya na ito. Nagawang ibalik noon ang pagkakaibigan nilang dalawa. Naghilom ang sugat noon. Onel, iho! Nilingon ni Onel ang tumawag sa kanya. Nasa may pool siya at naghihintay kay Fiona na makababa para sa hapunan. Sana pagbigyan mo ako sa huling kahilingan kong to. Bakas ang pag-asa sa mga mata ni Herrero na magsalita. Ano po yun? Kung hindi mo matatanggap ang perang ibibigay ko, sana tanggapin mo ang offer na pag-aralin ka. Gusto kong tumira ka rito at samahan mo ang anak ko. Ani Herrero. Pag-uwi ni Onel ay hindi siya makatulog dahil sa offer ni Mr. Beltran. Magandang oportunidad yon para sa kanya. Kaya nga kinabukasan ay bumalik siya sa bahay ng mga Beltran para sagutin ang offer ni Mr. Herrero Beltran. Sige po, papayag na po ako, ang sagot ni Onel. Hindi lang si Mr. Beltran ang masaya sa naging sagot ni Onel, lalong-lalo na si Fiona na noong una ay inaasahang aalis ni Onel at babalik na ulit sa bukid.
Kaya simula noon ay magkasama nang pumapasok sina Onel at Fiona sa school. Wala naman yan sa plano ni Onel at akala nga ng binatilyo ay imposibleng makapasok pa siya sa paaralan balang araw. Pero heto, at dahil sa tulong ng ama ni Fiona, ay matutupad na ang pangarap ni Onel na makapagtapos. Dumaan ang 15 years, makatapos si Onel sa kursong related sa business, ay si Onel na rin mismo ang nag-aasikaso sa iba pang kumpanya ni Mr. Meltran sa ibang bansa. Dahil na rin sa katandaan ni Mr. Meltran at hindi na nito kaya pang asikasuhin ng iba pang negosyo. Samantalang, naiwan naman sa Pinas si Fiona na ngayon nag-aaral na ng pagbibake. Late na kasi na-realize ang babae na gusto pala nitong magtayo rin ng sariling bakery at gumawa ng cakes. Gustong-gusto na umuwi ni Onel para makita si Fiona. Hindi siya magsasawang pakinggan ang mga kwento ni Fiona sa tuwing umuwi siya. Ngayong malayo sila ay tanging mga video calls lang nagagawa nila at hindi sila nakakapag-usap ng personal. Mr. Meltran, can you check this for me? Isang foreigner na employee niya may dalang folder. Napapansin niyang maikli ang parating suot nitong mga damit. Halos lumuwa ng mga dibdib nito dahil sa style ng suot nitong damit sa may dibdib. Ayaw niya namang sitahin nito at baka magtampo rin. Maging ang sekretarya niyang babae ay ganun din ang mga pananamit. Ilang beses na rin siyang nalink sa ibang celebrities pero hindi niya pinapatulan kaya namamatay rin kaagad ang balita. Sa tuwing pag-aasawa ang napag-uusapan, nakakapagtakang si Fiona ang kaagad na pumapasok sa isipan niya. Kaya nga noong magkaroon siya ng bakante sa trabaho niya, ay umuwi talaga siya ng Pinas. Direktang ang mansyon kaagad ang pinuntahan niya. Umaasang isang masayang Fiona ang sasalubong sa kanya. Ngunit nagkamali siya. Dahil pagkababa niya ng kotse para makapasok sa bahay, ay nakita niyang akbay ng isang lalaki ang dalagang si Fiona. Parang may kung anong matulis na bagay na tumusok sa puso niya nang makita iyon. Sinundan niya ng tingin ng dalawa na papasok. Ni halos hindi niya siya napansin ng babae na nandun lang sa garahian, nakatayo at nanonood sa mga ito nagtatawanan papasok ng bahay. Inilabas niya ulit ang kotse sa garahian para dumiretso siya sa kondo niya. Isang matapang na alak ang kaagad niyang dinampot para inumin pagkarating. Isang mapait na ngiti ang binitiwan niya. Bakit niya nga ba ito nararamdaman? Nalilito siya dahil bago lamang ang pakiramdam na ito. Masakit sa dibdib na gusto niyang makalimutan kaagad. Hanggang sa naubos niya na ang alak. Tumawag lamang sa kanya ang sekretary para sabihing napasa na nito sa kanya ang mga reports nito at ito na ang nag-asikaso ng lahat ng kailangan niyang gawin. Dumaan siya sa school na pinapasukan ni Fiona at nakita niya na lamang ang babaeng kasama ang lalaking yon. Nagtatawanan ulit ang mga ito at tila close na close talaga ang dalawa. Boyfriend niya ba? Naitanong niya sa sarili. Napapailing siya. Ano naman kung boyfriend? Pakialam ko ba? Karapatan naman itong magkaroon ng ganon. Dalaga na si Fiona at maganda. Kaya hindi na siya magtataka kung maraming aali-aligid ng mga lalaki rito. Kaya lang, pakiramdam niya ay hindi pa siya handa sa bagay na yon para kay Fiona. Nang gumabi naman ay napag-utusan si Onel na bigyan ng isang palumpo ng bulaklak si Fiona. Mga bandang alas 9 na iyon at mukhang abala pa ito sa pagluluto sa loob. Nang lumabas at kunin ang isang bouquet ng flowers na pinag-utos niya sa isang lalaking taga-flower shop. Gumamit siya ng code para hindi mabisto si Fiona. Parati niya kasi pinapadalan si Fiona ng ganon tuwing nakakauwi siya ng Pinas. Hanggang sa mga panahong yon ay hindi niya pa sinasabing siya lang din ang Mr. O na nagpapadala rito ng mga flowers. Masaya siyang makita ang reaksyon ni Fiona sa mga bulaklak dahil napapansin niyang gustong-gusto rin itong binibigyan niya ito ng mga bulaklak. Kaya lang, pagkatapos niya makita si Fiona na masayang tinatanggap ang bulaklak, ay dumadating na naman ang isang lalaking parating kasama ni Fiona. Yumakap kaagad ang dalaga sa lalaking yon. Kumuyom ang kamao niya. Kaagad nitong nakalimutan ng bulaklak na hawak para sa dalagang dumating. May kakaibang pakaramdam sa puso niya nung umalis siya. Kaya nga isang umaga ay nagulat siya nang bigla na lang tumawag si Fiona. Hindi ka na tumatawag sa akin. Busy ka na ba talaga? Magtatampo na ako niyan. Ani ng dalaga na nakanguso pa. Napalulok siya nang marinig ang malambing na boses ng babae. Yes. Sorry kung hindi ka nakatawag.
Noong pag-aralin siya ni Mr. Beltran at tumira siya sa bahay ni na Fiona, hindi na siya nagkaroon pa ng chance sa magkaroon ng ibang kaibigang lalaki dahil gusto parati ni Fiona na parati silang magkasama. Iniwan niya ang mga bagong kakilala para sumama kay Fiona. Pakiramdam niya pa nga ay kay Fiona na umiikot ang buhay niya. Ganun ba? Huwag mo masyadong pinapagod ang sarili mo dyan. Always take your vitamins. Huwag ka rin magpapalipas ng gutom. Ani to na ani mo ay mama niya. Yes, ikaw rin. Ngumiti siya dito. Sana makauwi ka na. I miss you. Ani to. Natigilan siya at parang nagwala kaagad ang puso niya nang marinig ang sinabi niya ng babae. Nakangiti ito sa screen. Alanganin ang ngiti na binitawan niya. Parang gusto niyang hawakan ng dibdib para pakalmahin ang puso. Namiss mo rin ako, diba? Ani to. Hindi naman kaagad siya nakasagot. Pinagmasdan niya si Fiona sa screen. Magulo pa ang buhok nito pero sobrang ganda pa rin. Marami na siyang nakitang magagandang babae. Karamihan ay may mga gusto pa nga sa kanya. Pero iyong ganda ng mga yon, hindi pa pantay sa gandang nakikita niya kay Fiona. Kakaiba talaga ang dating ng dalaga sa kanya. Nakakabulag. Hoy, sumagot ka naman, Nel. Bakit hindi ka sumasagot? Ngumuso si Fiona. Napakurap-kurap siya at alanganin na nagsalita. Namiss din kita, syempre. Aniya, pero tila may kumikiliti sa puso niya nang banggitin iyon. Umuwi ka na, please. Marami akong ikukwento sa'yo, inipon ko lang. Natatawang sabi nito. Kaagad niya namang naalala kung gaanong kasaya si Fiona habang kasama ang lalaking yon. Check niyang isa iyon sa ikukwento ni Fiona. Baka nga sabihin pa nitong boyfriend na nito ang lalaking yon. Tumango siya. Sige, sure. Soon, magkikita rin tayo. Wala sa sariling ngumiti ito. Kaya nga 1 linggo lang dumaan at sinabi ni Onel kay Fiona na nakarating na siya ng Pinas. Gusto niyang pagbigyan ng babae dahil totoo namang na-miss niya rin talaga ito at hindi niya na rin matiis. Diyan ka lang. Susunduin kita. Pupunta ako dyan. Bakas ang saya sa boses ni Fiona nang magsalita ito sa kabilang linya. Dumating nga kaagad ang babae, ilang minuto lang ang dumaan. Halos lipa rin ito ang pagitan nilang dalawa na makababa na ng taxi. Nandiyan naman ang sasakyan ng bahay para sunduin siya. Pero talagang nag-commute pa ito para lang makita kaagad siya. Tila hinaplos naman ang puso niya sa ideyang talagang na-miss siya ni Fiona. Isang mahigpit na yakap ang kaagad na sinalubong nito sa kanya. Kapag niyayakap siya ng gano'n ni Fiona, sa kanya lang mararamdaman na nakauwi na siya. Her hugs were just like home. Ang isa sa bagay na gustong gusto niya tuwing uuwi siya. I miss you. Bakit ang tagal mong umuwi? Sabi mo uuwi ka ng 1 beses kada buwan. Pero nung nakaraang buwan nakakainis ka. Di ka umuwi. Hinahampas pa nito ang balikat niya. Napapikit na lang siya at patuloy na niyayakap ang nagtatampong dalaga. Kasama na silang umuwi pagkatapos. Kaya lang ay napapansin niyang pumasok sila sa sasakyan nang bigla na lang sumilip si Fiona sa phone nito na animoy may hinihintay na text o kung ano. Ang kaninang saya sa puso ni Onel ay napalitan ng tabang sa pakiramdam. Check niya ang lalaking iyon na naman ang dahilan kaya't nakasilip na naman si Fiona sa phone nito. Hanggang sa makauwi sila ay panay ulit ang pindot ni Fiona sa phone. Sinamahan niya ito sa rooftop dahil balak daw nitong mag-homemade samgyupsal. Katulad ng dati ay marami ulit na ikwento si Fiona sa kanya. Pero hindi kailanman sumagi sa usapan ang tungkol sa boyfriend nito. May nanliligaw na ba sa'yo habang wala ako? Aniya habang nakatingin sa tanawin sa unahan. Sa rooftop ng bahay ay tanaw ang mga city lights. Sinadya ni Herrero Beltran iyon dahil noong buhay pa ang asawa nito ay doon din madalas tumambay ang mag-asawa. Nawala na lamang ng panahong magtungo si Herrero sa rooftop nang mawala ang asawa niya. Hindi rin madaling mawala ng minamahal. At sa tuwing tutungo ito roon ay maaalala lang nito ang namayapang asawa. Matagal bago nakapagsalita si Fiona, sinulyapan niya ang babae. Napangiti siya, ngunit saglit na dumaan ang pait sa ngiti niya. Dahil sa kaibuturan niya, nasasaktan siya at hindi niya alam kung bakit. Wala naman. Kalaunan ay sagot ni Fiona, tila nga alanganin pa. Mahirap pa talagang aminin.
Kailangan pa ba talaga nitong magsinungaling sa kanya? Nalasahan niya ang pait sa lalamunan niya. Magkaibigan naman tayo. Pwede ka mag-share sa akin kapag meron na. Kikilatisin ko. Aniya sabay tawa. Hindi alam ni Onel kapag talagang dumating ang panahong yung maipakilala na nga si Fiona. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o ano. Dahil ngayon pa lang tila mamamatay na siya sa sikip ng kanyang dibdib sa tuwing dadaan sa isipan niya ang ideyang magkakaroon nga ng boyfriend si Fiona. Siyempre, ikaw pa ba? Lahat ng sikreto ko alam mo. Ani ni Fiona na nilakihan pa ng tawa. Ikaw nga dyan marami kang secrets. Paniguradong mas marami kang girlfriend doon. New York kaya yon, may nahanap ka na ba? Napatitig siya kay Fiona. Gusto niya sabihin dito sa tuwing pag-aasawa ang pag-uusapan ay si Fiona ang kaagad na pumapasok sa isipan niya. Pero tila ang weird naman yata kung biglang ganun na nga. Baka kung anong isipin ng babae sa kanya. Nang maubos na nila lahat ng karne, nakaramdam kaagad ng antok si Fiona. Ganon talaga ito. Kapag nabubusog, inaantok agad. Nagpaalam na itong bababa pero gusto niya pang magpaiwan sa rooftop. Gabi na. Napalingon si Onel sa likod na may magsalita. Nakita niya si Mr. Beltran. Nakangiti itong lumapit. Ngayon lang ulit ito umakyat dito sa rooftop. Ay, good evening po. Ani at kaagad na lumapit sa lalaki at nakipagkamay pero niyakap siya na matanda. Simula nung pag-aralin siya nito ay tila anak na ang turing ni Mr. Beltran sa kanya. Lahat ng kailangan niya kahit hindi niya sabihin ay pinoprovide nito. Ito ang nagturo sa kanya ng lahat ng kailangan niyang malaman. Mentor, kaibigan at ama ito para sa kanya. Alam ko matagal ka na nakauwi. Bakit ba ang tagal mo nagpakita sa prinsesa natin? Natatawang usisa ng matanda. Napakamot pa siya. Ay, pasensya na po. May inuna lang po ako bago nakauwi. Sinambatan niya nga ako agad pagkakita niya sa akin Natawa naman si Mr. Beltran. Ay nako, manang-mana talaga yan sa mama niya. Napangiti naman siya. Kaya ka hindi nakakapag-asawa dahil sa anak kong yan. Kaya kung may gusto ka sa anak ko, pakasalan mo na. Nang mamatay naman ako may kapayapaan sa utak. Nagulat naman na napalingon siya kay Mr. Beltran. Kahit kailan talaga ay straight to the point ang matanda. Po? Namilog pa ang mga mata niya. Natawa si Mr. Beltran. Ay nako, wag mo nang subukan magsinungaling sa akin. Kung hindi napansin ng anak ko yung mga titig mo sa kanya, ay ibahin mo ako. Dahil ako alam na alam ko yan. Lalaki rin ako. Nito tumingin sa unahan. Ganyan din kasi akong tumingin noon sa kanyang ina. Bumuntong hininga si Mr. Beltran. Tila sinasariwa ang mga nakaraan. Iyon po bang dahilan? Talaga po bang ganon kapag may gusto tayo sa isang tao? Aniya na ngaya'y tila nagkaroon na ng kasagutan ang mga estrangherong pakiramdam. Sinagot niya ng kakaibang ngiti si Mr. Beltran. Hindi siya pinatulog ng ideyang may gusto nga siya kay Fiona. Mas lalo tuloy nagulo ang puso niya sa sinabi ni Mr. Beltran. Kalaunan ay hindi na siya natulog at nakangiti na lang na pinagmasdan ng kisame. Baka nga gusto ko na siya. Baka nga tama si Mr. Beltran. Saka lang siya dinalaw ng antok kalaunan. Tila hinihintay lang nitong aminin niya sa sarili ang totoong nararamdaman. Nabulabog ang umaga ni Onel nang biglang isang matinis na boses ang pumailan lang sa sala. Onel, nasan ka? May dala akong buffalo wings. Dapat ipagluto mo ako ng spicy chicken, di ba? Natigilan at napanganga si Fiona nang makita siyang lumabas ng kusina. Walang damit pantaas at may dalang baso. Oh, morning. Maaga ka yata. Sumandal siya sa gilid ng pintot na mewang habang patuloy pa rin na umiinom ng tubig. Nagulat na lamang siya nang bigla na lang tumalikod si Fiona. Sa bahay na lang pala ako magluluto. Nito bigla. Hey, bakit ang bilis mo naman yatang umalis? Hinuli niya ang kamay ng babae. Napansin niyang bigla na lang itong namula at halos hindi siya matignan sa mata. Utang na labas naman, Onel, mag-t-shirt ka nga. Iritadong bulalas ni Fiona. Pagkatapos dumiretso ito sa kusina niya. Napangiti siya at nagtungo na sa room niya para sundin ang gusto nito. Bakit biglang naging ganon ang babae?
Nung bata pa naman sila, naguhubad naman sila ng shirt parate. Magkasama sila buong maghapon at abala sa pagluluto ng buffalo wings. Enjoy na enjoy ito sa naluto niyang spicy chicken. Gustong gusto nito ang spicy chicken kapag siya nagluluto. Ginabi na sila sa dami ng kwento ni Fiona. Dito na lang kaya ako matulog, biglang sabi ni Fiona. Muntik yun ang mailuwa ang manok nang marinig iyon. Simula nung makaramdam siya ng kakaiba sa tuwing malapit si Fiona sa kanya, ay unti-unti niya nang dinedistansya ang sarili. Para kasing may mali. Hindi, uuwi tayo. Doon ka matulog sa bahay. Mabilis niyang sabi. Magkatabi naman talaga tayo ng matulog ah. Bakit ngayon hindi na pwede? Huwag mo nang ipilit, Fiona. Ani at pinitik na ang noon ito. Ngumuso ito at parang batang nagdadabog ng samahan ni ito pa uwi. May bitbit pa itong spicy chicken na kakainin daw nito bago matulog. Napangiti siya habang nakasunod sa babae. Ang liit kasi nito tingnan sa suot nitong pantulog. Kaninang umaga, nakapantulog itong dumating sa kondo niya. Tapos ay umuwi rin na nakapantulog. Hanggang sa bigla na lang tumakbo si Fiona. Natigilan siya ng matanaw sa unahan ng lalaking dati niya pang nakikitang bumubisita rito parate. Kaagad nitong niyakap si Fiona. Kumayom naman ang kamao niya at kaagad na lumapit. Napasinghap ang dalaga na bigla niyang hinila ang kamay nito palayo sa lalaki. Panel, si Richard nga pala. Nililigawan mo ba si Fiona? Tama bang pinupuntahan mo si Fiona ng mga ganitong oras? Putol niya sa sasabihin pa sana ni Fiona. Gabi talaga? Ano yan, dito ka na natutulog? Magkatabi kayo. Pakiramdam ni Onel ay masusuntok niya ito sa pagkakataong yon. Bigla na lamang umusbong ang galit sa puso niya nang makita niya ito. Onel, ano bang sinasabi mo? Ano bang nangyayari sa'yo? Gulat at nalilito si Fiona nang sitahin siya. Hindi mo malang masasabihin sa akin kung kailan pa kayo mag-on ng sangto? Akala ko ba hindi pwedeng magsinungaling sa isa't isa? Akala ko ba walang sekreto? Iritadong baling niya kay Fiona. Bakit ka ba galit na galit? Buliw ni Fiona at hindi na nakatiis. Dahil nagsiselos ako. Parati ako nandyan sa tabi mo. Parating ikaw ang nasa isip ko nung nasa ibang bansa ako. Nahihirapan ako malayo ka sa akin. Tapos ngayon nakabalik na ako. Biglang malalaman kong heto may boyfriend ka na. Tinuro niya ang lalaki. Biglang natahimik at napatulala si Fiona. Huli na. Nasabi niya na at hindi niya na mababawi pa. Yuck, be. Hindi ko girlfriend tong si Fiona, no? Kadiri ka. Di kami talo. Boylet din ang gusto ko at hindi girl lalo. Bigla na lang sumingit yung lalaki. Siya naman tong natulala dahil sa nalaman. Kung ganon, ay bakla pa lang nasa harapan niya at hindi ito boyfriend ni Fiona. Talaga ba? Totoo ba yung mga sinabi mo? Parang maiiyak ng usisa ni Fiona. Pahiya, ngunit nagawa pa niyang lingunin si Fiona. Hindi niya na alam kung may mukha pa siyang maihaharap sa babae pagkatapos nito. Oo. Wala sa sariling sagot niya. Hanggang sa nagulat na lang siya nang biglang kinabig siya ng babae at tumingkayad para halikan ito. Natulala siya. Hindi niya inaasahang hahalikan siya nito. Exit na ako, girl. Napapainggit pa kayo eh. Bigla na lang umalis yung bakla. Nakangisi na si Fiona na magkatitigan na sila. I love you, Onel Briones. Bulalas nito. Hindi siya makapagsalita hanggang sa natauhan siya at kinabig ulit si Fiona para halikan. Hindi pa siya nakontento sa unang halik. Parang umabot sa lalamunan niya ang kiliting nararamdaman. Nang magkahiwalay sila ay agad niyang tinanggal ang singsing sa daliri niya. Maluwag iyon pero gusto niyang suotan ng singsing si Fiona ngayon kaagad. Will you marry me, Fiona Milton? May pagsusumamo sa mga mata niya habang nakatitig sa babae. Umaasa siyang sasagot ito ng oo, ngunit malaki ang kumpiyansa niyang sasagutin siya nito ng oo. Natulala naman ng babae ngunit ilang minuto pa ang nagdaan bago ito tumango. Oo, papakasal ako sa'yo. Nanginginig ang boses na sagot ng dalaga. Nahulog pa nga ang maluwag na singsing ng isuot niya iyon doon. Bibili agad ako bukas, papalitan natin yan.
Pangako niya sa babae. Masayang masaya si Mr. Beltran nang malaman na talagang sila na nga ni Fiona. Ay, salamat at mamamatay na akong payapa. Pero bago yan, bigyan niyo muna ako ng 100 apo, ha? Aalis lang ako sa mundong to kapag napuno na ang mansyon ng mga tumatakbong makukulit na mga bata. Ani Mr. Beltran. Nag-iisang anak lang kasi si Fiona. Maagang namatay ang ina ni Fiona kaya hindi na nasundan ng dalaga. Kaya nga gusto ni Mr. Beltran na ang anak ang magpatuloy sa pangarap ng ama na punuin ng bata ang mansyon. Weird pero iyon talagang pangarap ng matanda noon. Maaga nilang niset up ang kasal dahil ikakasal pa lang si Fiona ay buntis na kaagad. Malaki na ang tiyan ng babae na maglakad dito patungo sa altar. At nanganak na nga si Fiona, 3 buwan lang dumaan matapos ang kasal. Mga malulusog na kaambal ang lalaki ang iniluwal niya. Sinundan kaagad ito ng 3 pang lalaki at puros lalaki na nga ang pumuno ng mansyon. Natupad ang pangarap ni Mr. Beltran na makasama muna ang mga apo bago ito pumanaw. Hingal na nga ang matanda habang hinahabol ang mga apo sa hardin. Pero kita naman sa mukha ng matanda ang saya habang binabantayan ang mga apo. Hindi na rin umalis si Onel pagkatapos nun. Paano ba naman kasi iiwan ni Onel ang asawang si Fiona ngayon? Hindi na lang asawang mamimiss niya, kundi maging ang mga makukulit nilang mga anak. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!